Sana ay hindi na siya nagising. Isang pangungusap mula kay Mateo na tumapos sa 7 taon naming pagsasama. Habang nakaratay ako, siya at si Doña Remedios ay nagpaplano na ng aking libing para makuha ang yaman ni Papa. Ngunit nagkamali sila. Dilat na ang aking mga mata. Bawat patak ng aking luha ay magiging lason sa inyong lalamunan. Sino ang susunod na mabubura sa pamilyang ito? Sayang lang ang bawat pisong nilulustay natin dito sa ospital na ito, Mateo. Mas mabuti pang tuluyan na siyang hindi nagising para hindi na tayo nahihirapan sa pagpapanggap na ito. Isang pirma lang naman ang kailangan natin sa kanya. Pagkatapos ay wala na siyang silbi sa mundong ito. Ang boses ni Doña Remedios ay parang lason na dahan-dahang pumatak sa pandinig ni Andrea. Nakahiga siya ng tuwid, tila isang estatwang walang buhay sa ibabaw ng malamig at puting kama ng ospital. Ang bawat salita ay tila isang matalim na itak na humihiwa sa kanyang puso, bagamat ang kanyang mukha ay nananatiling payapa sa ilalim ng plastik na maskara ng oxygen. Ma, dahan-dahan naman sa pananalita mo. Baka may makarinig sa atin sa labas. Sagot ni Mateo. Ang boses ng kanyang asawa, ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay, ang lalaking inakala niyang magiging sandigan niya hanggang sa huling hininga, ay hindi naglalaman ng kahit anong bahid ng pagtatanggol. Wala itong pagmamahal. Ang tanging naririnig ni Andrea ay ang kaba ng isang taong natatakot mabisto ang kanilang maruming balak. Sino ang makakarinig? Ang mga nurse na abala sa labas? O itong asawa mong tila isang bangkay na? Huwag kang duwag, Mateo. Tandaan mo, ang perang itinatago ng tatay niya ang tanging makakapagligtas sa atin sa mga utang mo sa sugal. Kung hindi siya magigising para ibigay ang password ng vault, tayo ang ililibing ng mga pinagkakautangan mo. Sa ilalim ng manipis na kumot, ang mga daliri ni Andrea ay dahan-dahang bukumuyom, ngunit pinigilan niya ang sarili. Ang sakit ay hindi na nanggagaling sa kanyang mga sugat mula sa aksidente, kundi sa katotohanang ang kanyang buong buhay ay isang malaking kasinungalingan. Naalala niya ang gabi ng aksidente. Ang ulan ay malakas na bumubuhos, tila nakikiramay sa dilim ng langit. Bit-bit niya ang isang maliit na cake, ang paboritong strawberry shortcake ni Mateo. Dahil anibersaryo nila, 7 taon ng pagsasama na puno ng sakripisyo. Siya ang nagtrabaho ng husto, siya ang nag-alaga sa biyanang palaging masungit, siya ang nagbigay ng lahat para lamang maging masaya ang pamilyang ito. Ngunit sa gitna ng kalsada, habang iniisip niya ang matamis na ngiti ni Mateo, isang pares ng nakasisilaw na ilaw ang mabilis na sumalubong sa kanya. Ang tunog ng pagpreno ng sasakyan ay tila isang huling hiyaw, bago ang lahat ay maglaho sa kadiliman. At ngayon, heto siya. Nakikinig sa sarili niyang asawa na nagnanais na sana ay natuluyan na siya. Ang ironya ay tila isang lason na sumasakal sa kanyang lalamunan. Ang bawat sakripisyo niya para kay Mateo ay itinapon na parang basurang walang halaga. Naramdaman ni Andrea ang paglapit ni Mateo sa gilid ng kanyang kama. Naamoy niya ang pamilyar na pabango nito, ang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng seguridad. Ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng matinding pandidiri. Naramdaman niya ang malamig na daliri nito na humaplos sa kanyang pisngi. Isang haplos na tila pagmamahal, ngunit ang totoo ay pagtatantiya kung buhay pa ba ang kanyang katawan. Andrea, bulong ni Mateo, ang boses ay sadyang pinalungkot para sa sino mang maaaring makasilip sa bintana ng pinto. Gising ka na, mahal ko. Kailangan nating malaman kung nasaan ang mga dokumentong iniwan ni Papa mo para ito sa kinabukasan natin. Kasabay ng mga salitang yon, narinig ni Andrea ang tunog ng pagbukas ng pitaka at ang kalansing ng mga alahas ni Doña Remedios habang ito ay naglalakad ng pabalik-balik sa silid. Ang bawat hakbang ng kanyang biyanan ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dignidad. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis,
Isang kabog na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Namamanhid ang kanyang mga kamay at ang bawat ugat sa kanyang katawan ay tila nagnininga sa galit at pait. Ngunit nanatili siyang pikit, nanatili siyang bilanggo sa loob ng sarili niyang katawan, nagmamasid sa dilim. Sa sandaling iyon, ang Andrea na madasalin, ang Andrea na mapagtiis, at ang Andrea na bulag sa pag-ibig ay tuluyan ng namatay sa loob ng silid na iyon. Ang tanging natitira ay isang babaeng may malamig na determinasyon. Kung ang gusto nila ay isang asawang walang alaala at walang silbi, iyon ang ibibigay niya sa kanila. Isang maskarang yari sa yelo, ang dahan-dahang nabuo sa kanyang kaisipan. Narinig niya ang pagpihit ng doorknob. Ang doktor ay papasok na. Ito na ang sandali. Dahan-dahan, sa gitna ng mabigat na katahimikan ng silid, ang mga talukap ng mata ni Andrea ay gumalaw. Ang puting ilaw ng kisame ay sumalubong sa kanyang paningin, malabo at masakit. Nakita niya ang anino ng dalawang tao na agad lumapit sa kanya. Sina Mateo at Doña Remedios na kapwa may suot na maskara ng pag-aalala. Tumingin si Andrea kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay walang kinang, walang pagkilala, at tila isang malalim na balon ng kawalan. Ang labi niya ay nangatog ng bahagya bago nagpakawala ng isang mahinang tanong na bumasag sa katahimikan ng silid. Sino? Sino kayo? Nasaan ako? Ang tanong na yon ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa pagitan nila. Nakita niya ang panandaliang pagkagulat sa mga mata ni Mateo na sinundan ng isang lihim at mapanuring sulyap kay Doña Remedios. Hanggang saan ang hangganan ng kasakiman ng taong minahal ko nang higit pa sa aking buhay? At hanggang kailan ko kayang panindigan ang kasinungalingang ito bago ako tuluyang lamunin ang sarili kong galit? Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ay tila isang hakbang papalapit sa kailaliman ng impyerno. Nakasandal ang ulo ni Andrea sa malamig na salamin ng bintana. Pinagmamasdan ang mga pamilyar na kalsada ng Maynila na tila naging banyaga sa kanyang paningin. Sa tabi niya, mahigpit na hawak ni Mateo ang kanyang kamay. Isang hawak na dati ay nagpapatibok sa kanyang puso sa tuwa. Ngunit ngayon ay nagdudulot lamang ng kilabot na tila may malamig na ahas na gumagapang sa kanyang balat. Malapit na tayo, sweetie. Sigurado akong kapag nakita mo ang bahay natin, unti-unting babalik ang mga alaala mo. Malambing na sabi ni Mateo. Ngunit ang kanyang mga mata ay panakaw na tumitingin sa rearview mirror. Tila tinitingnan kung may nakakahalata sa kanyang pagkukunwari. Hindi sumagot si Andrea. Nanatili siyang tulala. Ang kanyang mga mata ay blangko, gaya ng isang telang walang pintura. Sa loob-loob niya, gusto niyang sumigaw. Gusto niyang bawiin ang kanyang kamay at pagsasampalin ang lalaking ito na nagawang magplano ng kanyang kamatayan habang siya ay walang laban. Ngunit kailangan niyang magtiis. Ang bawat hininga niya ngayon ay isang pagkakataon para sa katarungan. Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng kanilang mansyon, ang tunog ng pagbukas ng malaking bakal na gate ay tila isang babala. Ang bahay na ito, na binuo mula sa pawis at yaman ng kanyang yumaong ama, ay hindi na isang tahanan. Ito ay isang hawla. Sinalubong sila ni Doña Remedios sa may pintuan. Ang kanyang suot na perlas at mamahaling seda ay hindi kayang itago ang talas ng kanyang mga mata. Walang yakap, walang halik. Tanging isang mapanuring tingin na tila tinitimbang kung gaano kalaki ang perwisyo ng pagbabalik ni Andrea. Dalhin mo na siya sa itaas, Mateo, at pagkatapos, bumaba ka agad. Marami tayong dapat pag-usapan tungkol sa mga bayarin na naiwan mo. Utos ni Remedios, ang boses ay puno ng awtoridad at kawalan ng pakiramdam. Pagdating sa kanilang silid, dahan-dahang inupo ni Mateo si Andrea sa gilid ng kama. Ang bawat galaw ni Mateo ay tila isang dula-dulaan para sa mga mata ng mga katulong na nagmamasid. Magpahinga ka muna, ha? I'll ask the maid to bring you some food. Pagkaalis ni Mateo, naiwan si Andrea sa gitna ng katahimikan.
Ang hangin sa loob ng silid ay tila luma at mahirap hingahan. Maya-maya pa, bumukas ang pinto at pumasok si Doña Remedios, dala ang isang maliit na tray ng pagkain. Walang bakas ng pag-aalaga sa kanyang muka habang inilalapag ang tray sa harap ni Andrea. Kumain ka. Sayang naman itong adobo mula noong kamalawa kung itatapon lang. Tutal, sabi ng doktor ay wala ka namang maalala. Hindi mo na rin siguro mapapansin kung medyo iba na ang lasa nito. Sabi ni Remedios habang nakatayo ng tuwid, pinapanood si Andrea ng may halong pandidiri. Nanginginig ang mga kamay ni Andrea habang hinahawakan ng kutsara. Ang amoy ng pagkain ay tila maasim na. Isang patunay ng kawalang galang ng kanyang biyenan. Ngunit kailangan niyang kumain. Kailangan niyang maging malakas. Sa bawat subo ng pagkaing halos hindi na malunok, isang patak ng luha ang dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng isang pusong unti-unting nagiging bato. Oh, bakit ka umiiyak? Nagustuhan mo ba? Pangungutya ni Remedios. Dapat lang na matuto kang magtipid ngayon, Andrea. Dahil ang perang inuubos mo sa ospital ay hindi na pupulot sa kalsada. Kung alam ko lang na ganito ka rin pala magiging pabigat, sana ay hindi na namin hinayaang mangyari ang kasal na ito. Hindi kumibo si Andrea. Ipinagpatuloy niya ang pagnguya. Ang kanyang paningin ay nakapako sa tray. Ang bawat pang-aalipusta ni Remedios ay itinatanim niya sa kanyang isipan. Isang listahan ng mga utang na darating ang araw ay sisingilin niya ng may interes. Nang magsawa si Remedios sa panunumbat, lumabas ito ng silid at padabog na isinara ang pinto. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong silid, tila isang hatol ng pag-iisa. Dahil sa pagod at gutom, dahan-dahang tumayo si Andrea para ilagay ang tray sa lamesa sa gilid ng bintana. Ngunit sa kanyang paggalaw, bahagyang sumabit ang kanyang duster sa drawer ng bedside table ni Mateo. Bahagyang bumukas ang drawer at doon, sa ilalim ng ilang mga relo at pabango, may isang puting sobre na bahagyang nakasilip. Sa mabilis na tibok ng puso, dahan-dahang kinuha ni Andrea ang sobre. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang tatak ng bangko sa labas nito, ang bangkong pag-aari ng kanyang ama. Binuksan niya ang sulat at binasa ang nilalaman nito. Ito ay isang abiso para sa paglilipat ng malaking halaga ng pera mula sa personal account ng kanyang ama patungo sa isang offshore account na hindi pamilyar sa kanya. Ang petsa ng dokumento ay 2 araw bago ang aksidente ni Andrea at ang pirma sa ibaba ay ang pirma ni Mateo. Naramdaman ni Andrea ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Bakit hawak ni Mateo ang mga papeles ng bangko ni Papa? At bakit may mga transaksyong naganap bago pa man mawala ang kanyang ama? Ang bawat titik sa papel ay tila sumisigaw ng katotohanang mas madilim pa sa kanyang inaasahan. Narinig ni Andrea ang mabibigat na hakbang ni Mateo na paakyat sa hagdan. Mabilis niyang itinago ang sulat sa loob ng kanyang duster at bumalik sa pagkakahiga. Ipinikit ang kanyang mga mata at pinatigas ang kanyang katawan. Habang naririnig niya ang pagpihit ng doorknob, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang kaisipan. Hanggang saan ang dumi ng mga kamay ng lalaking tinawag niyang asawa? Ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ng silid ay hindi nagdadala ng init, kundi isang masakit na paalala ng bawat bagong araw na kailangang harapin ni Andrea sa loob ng bahay na ito. Ang mansyong dati ay simbolo ng kanyang karangalan, ay tila naging isang malaking libingan na puno ng mga buhay na bangkay. Sa hapagkainan ng umagang yon, ang tunog ng mga kubertos na tumatama sa porselanang pinggan ay ang tanging bumasag sa nakabibinging katahimikan. Nakaupo si Andrea sa kanyang dating pwesto. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa kanyang kinakain. Tila isang batang walang kamuwang-muwang sa mundo. Dapat kang magpasalamat, Andrea, dahil sa kabila ng pagiging pabigat mo ay hindi ka namin pinabayaan. Panimula ni Doña Remedios habang dahan-dahang hinihiwa ang kanyang pagkain. Ang perang ginamit sa pagpapagamot sa iyo ay dapat sana
ay inilaan na lang sa negosyo ni Mateo. Napakalaking utang na loob ang dapat mong tanungin sa amin. Dahil kung ibang biyenan lang ako, baka sa pampublikong ospital ka na lang pinulot. Naramdaman ni Andrea ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Ang utang na loob, ang paboritong sandata ni Remedios para igapos siya sa kahihiyan. Gustong isigaw ni Andrea na ang perang tinutukoy nito ay ang perang ninakaw nila mula sa kanyang ama. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahina at nanginginig na boses. Salamat po, Mama. Pasensya na po kung nagiging abala ako. Nakita ni Andrea ang palitan ng makahulugang tingin ni na Mateo at Remedios. Isang tingin ng tagumpay, isang tingin na tila nagsasabing napaamo na nila ang kanilang biktima. "Huwag mong intindihin yon, sweetie," sabi ni Mateo. Ang boses ay puno ng huwad na lambing. "Ang mahalaga ay nandito ka na. Pero alam mo, kung gusto mo talagang makatulong sa amin, baka may maalala ka na tungkol sa mga dokumentong itinatago ni Papa mo." Sabi ng abogado, may mga pirma ka raw na kailangan para maayos natin ang estate niya. Para rin naman sa iyo yon. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang lason na dahan-dahang nanunuot sa kanyang sistema. Hindi pa man natutuyo ang lupa sa puntod ng kanyang ama, ay kakarampot na lamang ang itinatagal ng kanilang pasensya bago nila tuluyang lamunin ang lahat ng naiwan nito. Pagkatapos ng almusal, tumayo si Andrea. Ayon sa tradisyon at para mapanatili ang kanyang pagpapanggap, lumapit siya kay Doña Remedios. Dahan-dahan niyang kinuha ang mata ng kamay ng biyenan at idiniit ang kanyang noo rito. "Mano po, Mama," bulong ni Andrea. Sa sandaling iyon, ang amoy ng mamahaling pabango ni Remedios ay tila sumasakal sa kanya. Ang tuyot at magaspang na balat ng matanda ay nagpadama sa kanya ng matinding diri, ngunit hindi siya kumibo. Habang nakayuko, ang mga mata ni Andrea ay nagliyab sa puot na matagal na niyang ikinukubli. Ang pagmamano na ito ay hindi tanda ng respeto, kundi isang sumpa, isang pangako na ang kamay na ito na kanyang iginagalang na ngayon ay ang kamay ring makikita niyang nakaposas balang araw. "Mabuti naman at marunong ka pa ring rumespeto," pagmamalaki ni Remedios habang binabawi ang kanyang kamay ng may kabigatan. "Sige na, bumalik ka na sa kwarto mo. Ayaw kong makita kang paggalagala rito at baka makabasag ka pa ng mga gamit." Tumalikod si Andrea at dahan-dahang umakyat sa hagdan. Ang bawat hakbang ay tila isang pag-akyat sa sariling kalbaryo. Pagpasok niya sa silid, agad niyang isinara ang pinto at sumandal dito. Ang kanyang hininga ay gipit. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa tindi ng emosyong kinikimkim. Lalapit na sana siya sa kama nang mapansin niyang tila may kakaibang ayos ang kanyang unan. Maingat niya itong itinaas at doon nakita niya ang isang lumang mobile phone. Hindi ang kanyang ginagamit ngayon, kundi ang teleponong akala niya ay nawala na sa gabi ng aksidente. May nakadikit na maliit na piraso ng papel sa likod nito na may sulat kamay na pamilyar sa kanya. "Itago mo ito, Hija. Huwag kang magtitiwala kahit kanino." Alam ni Andrea kung kanino galing iyon. Kay Yaya Luming, ang matandang katulong na nag-alaga sa kanya mula bata at ang tanging taong nakakakilala sa tunay niyang pagkatao. Biglang nag-vibrate ang telepono sa kanyang kamay. Walang pangalan ang tumatawag, tanging isang serye ng mga numero na tila banyaga sa kanyang paningin. Sa panginginig ng mga daliri, pinindot ni Andrea ang answer button at itinapat ang telepono sa kanyang tainga. Walang nagsasalita sa kabilang linya sa loob ng ilang segundo. Tanging ang tunog ng mabigat na paghinga ang kanyang naririnig. Hanggang sa isang boses na akala niya ay sa panaginip na lamang niya maririnig, ang bumulong mula sa kabilang panig ng linya. "Andrea, anak, makinig kang mabuti." Nanigas ang buong katawan ni Andrea. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang dila
ay tila napako sa kanyang ngala-ngala. Ang boses na yon, ang boses ng kanyang ama. Huwag kang titingin sa paligid, Andrea. Huwag kang iiyak. Magkunwari kang wala kang narinig. Ang boses ni Yaya Luming ay isang matalim na bulong na bumasag sa panandaliang paghinto ng oras sa loob ng silid. Mabilis na pumasok ang matandang katulong, dala ang isang planggana ng maligamgam na tubig at tuwalya. Tila gagawin ng kanyang nakagawiang pagpunas sa katawan ni Andrea. Ang teleponong hawak ni Andrea ay mabilis na kinuha ni Luming at isinilid sa malalim na bulsa ng kanyang apron bago pa man muling makahinga ang dalaga mula sa matinding gulat. Papa? Ang tanging namuong salita sa tuyot na labi ni Andrea. Isang mahinang hingalo na halos hindi marinig. Buhay siya, Hija, ngunit kailangan mong maging matatag. Ang pader ng bahay na ito ay may mga tainga. Muling bulong ni Luming habang sinisimulang basain ang tuwalya. Ang kanyang mga kamay, na kulubot at magaspang mula sa ilang dekada ng pagsisilbi, ay nanginginig habang idinidampi ang mainit na tela sa braso ni Andrea. Ang init ng tubig ay tila isang kuryenteng gumising sa namamanhid na pakiramdam ni Andrea. Sa bawat haplos ni Luming, tila may mga piraso ng katotohanang idinudugtong sa kanyang isipan. Ang boses ng kanyang ama sa telepono ay hindi isang ilusyon. Ito ay isang luntiang dahon ng pag-asa sa gitna ng tuyot na disyerto ng kanyang buhay. Ngunit kasabay nito ay ang pagdagsa ng mga bagong katanungan na tila mga tinik na bumaon sa kanyang puso. Bakit? Bakit hindi siya pumunta sa akin, Yaya? Bakit kailangan nating magtago? Tanong ni Andrea. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ng luha na pilit niyang pinipigilan. Huminto si Luming sa kanyang ginagawa at tumingin ng diretso sa mga mata ni Andrea. Ang lungkot at takot sa mga mata ng matanda ay sapat na upang malaman ni Andrea na ang panganib ay mas malaki kaysa sa kanyang iniisip. Dahil ang gabing na aksidente ka, Andrea, ay hindi lamang isang pagkakataon. Nakita ko, Hija. Nakita ko si Mateo sa garahe bago ka umalis. May kausap siyang babae sa telepono. Tumatawa siya. Sabi niya, "Malapit na tayong maging malaya, Bianca. Konting tiis na lang." At pagkatapos mong umalis, hindi siya nag-alala. Uminom pa siya ng alak kasama ang kanyang ina habang hinihintay ang balita. Ang pangalang Bianca ay tila isang malakas na sampal na nagpalingon sa mundo ni Andrea. Iyon ang babaeng madalas niyang makita sa mga business meeting ni Mateo. Ang babaeng laging binibigyan ng mamahaling regalo ng kanyang asawa sa ngalan ng professional relations. Ang katotohanan ay tila isang malaking pader na gumuho sa ibabaw niya. Habang siya ay nagtatrabaho ng labis para bayaran ang mga utang ni Mateo, ang kanyang asawa ay nagpaplano na pala ng kanilang kalayaan kasama ang ibang babae. Naramdaman ni Andrea ang isang matinding pait na umakyat mula sa kanyang sikmura hanggang sa kanyang lalamunan. Ang bawat halik ni Mateo, ang bawat pangako ng katapatan, at ang bawat gabing itinabi niya ito ay tila naging maruming putik na bumalot sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pag-ibig, ay dahan-dahang nalulunod sa dagat ng pagkamuhi. "Tiniis ko ang lahat, Yaya," bulong ni Andrea. Ang kanyang boses ay tila isang naglalagablab na apoy sa gitna ng lamig. "Tiniis ko ang panglalait ni Doña Remedios, ang pagiging alipin sa bahay na ito, dahil akala ko ay may pamilya pa akong babalikan. Ngunit wala na pala. Ang pamilyang ito ay isang sementeryo ng aking mga pangarap." Hinawakan ni Luming ng mahigpit ang kamay ni Andrea. "Huwag kang susuko, Hija. Ang iyong ama ay ligtas, ngunit mahina pa ang kanyang katawan. Pinoprotektahan siya ng mga taong tapat sa kanya. Ikaw ang kanyang lakas. Kailangan mong manatiling pikit ang mga mata sa harap nila habang dilat ang iyong isipan sa katotohanan." Nabalik lamang ang diwa ni Andrea nang makarinig sila ng mabibigat
at mabilis na hakbang mula sa labas ng koridor. Ang tunog ng mga takong ni Doña Remedios na tumatama sa matigas na sahig ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Mabilis na ibinalik ni Luming ang tuwalya sa planggana at tumayo ng maayos. Tila isang simpleng katulong na gumagawa ng kanyang tungkulin. Bumukas ang pinto ng walang babala. Pumasok si Doña Remedios. Ang kanyang mukha ay puno ng hinala habang nililibot ang tingin sa bawat sulok ng silid. Ang kanyang mga mata ay tumigil kay Luming. Tila sinusukat kung may itinatago ito. Bakit napakatagal mong magpunas sa kanya, Luming? At bakit tila may naririnig akong nagbubulungan dito sa loob? Ang matalas na tanong ni Remedios habang dahan-dahang lumalapit sa kama. Nanatiling nakayuko si Luming. Ang boses ay kalmado, ngunit may panginginig. Kinakausap ko lamang po si Ma'am Andrea, Doña. Sabi ng doktor, baka sakaling makatulong ang marinig ang mga pamilyar na boses para bumalik ang kanyang alaala. Huminto si Remedios sa paanan ng kama at tiningnan si Andrea na nakapikit at tila mahimbing na natutulog. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ng matanda. Lumapit siya sa mukha ni Andrea, sapat na upang maramdaman ng dalaga ang mabahong amoy ng sigarilyo at kape mula sa hininga nito. Huwag mong sayangin ang laway mo, Luming. Ang mga taong walang pakinabang ay mas mabuting manatiling tahimik habang buhay, sabi ni Remedios bago bumaling muli sa katulong. At ikaw, siguraduhin mong wala kang ibang ginagawa rito kundi ang maglinis. Dahil sa sandaling malaman kong may ginagawa kayong kalokohan, hindi ka lang mawawalan ng trabaho. Sisiguraduhin kong sa kalsada ka pupulot. Nang lumabas si Remedios, naiwan ang isang nakasusulasok na katahimikan. Ngunit sa ilalim ng kumot, ang mga mata ni Andrea ay dahan-dahang bumukas. Wala na ang takot, wala na ang kalituhan. Ang tanging makikita sa kanyang mga mata ay ang refleksyon ng isang apoy na handang tumupok sa lahat ng kasinungalingang bumabalot sa bahay na ito. Isang lihim na pangako ang nabuo sa kanyang puso. Ang bawat patak ng luhang idinulot nila sa kanyang ama. At ang bawat segundo ng kanyang pagdurusa ay sisingilin niya ng buo. Ngunit bago siya makakilos, muling narinig ni Andrea ang boses ni Mateo mula sa kabilang silid, tila may kausap sa telepono. Ang kanyang boses ay masaya, puno ng kagalakan na tila may malaking tagumpay na nakamit. Oh, Bianca, huwag kang mag-alala. Konting panahon na lang, maililipat na natin ang lahat. At kapag nangyari yon, hindi na natin kakailanganin ng multo ni Andrea sa buhay natin. Ang salitang multo ay umalingaw-ngaw sa pandinig ni Andrea. Isang malakas na kabog sa kanyang dibdib, ang tila nagsasabing ang laban ay nagsisimula pa lamang. Hanggang kailan niya kayang maging multo sa sarili niyang tahanan bago siya tuluyang maging bangungot para sa mga taong nagtaksil sa kanya. Hindi pag-ibig ang nagpapanatili sa iyo sa bahay na ito, Andrea. Ang totoo, ang aming pasensya ay parang kandilang unti-unti nang nauubos. Huwag mong isiping habang buhay kaming magsisilbi sa isang taong wala ng pakinabang. Ang boses ni Doña Remedios ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa gitna ng hating gabi habang nakatayo siya sa paanan ng kama ni Andrea. Sa likod niya ay isang babaeng nakasuot ng malinis na puting uniforme. Ang buhok ay mahigpit na nakapusod, at ang mga mata ay tila mga lawi na nagmamasid sa bawat sulok ng silid. Heto si Elena, pagpapakilala ni Remedios. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa babae ng may pagmamalaki. Mula ngayon, siya na ang mag-aalaga sa iyo. Ayaw ko nang makitang si Luming ang naglalagi rito. Masyado siyang malambot sa iyo, at ang kailangan mo ay disiplina para bumalik ang katinoan mo. Naramdaman ni Andrea ang isang panibagong uri ng takot. Ang pagdating ni Elena ay hindi isang biyaya, kundi isang dagdag na rehas sa kanyang hawla. Sa bawat kilos ni Elena, habang inilalapag ang kanyang mga gamit,
Tila nararamdaman ni Andrea ang bigat ng isang bantay na walang emosyon. Ang bawat hakbang ng nurse sa itaas ng makintab na sahig ay tila isang banta, isang paalala na ang kanyang bawat galaw ay babantayan na ngayon ng mga matang hindi pamilyar. "Ako po si Nurse Elena, Ma'am Andrea," sabi ng babae. Ang kanyang boses ay patag, walang init, ngunit may isang uri ng lalim na hindi mawari ng dalaga. Lumapit si Elena sa tabi ni Andrea at hinawakan ang kanyang pulso. Ang kanyang mga kamay ay malamig, ngunit ang paraan ng paghawak niya ay hindi magaspang gaya ng kay Remedios. "Siguraduhin mong ibinibigay mo sa kanya ang lahat ng gamot na iniwan ko sa kusina, Elena," bilin ni Remedios bago tumalikod. "At huwag mong hahayaang may pumasok na kahit sino rito nang wala akong pahintulot. Kahit si Mateo, kailangang dumaan muna sa akin." Nang makaalis si Remedios, ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mas mabigat. Sinimulan ni Elena ang kanyang tungkulin. Inayos niya ang mga una ni Andrea, sinuri ang kanyang mga sugat at kinuha ang presyon ng kanyang dugo. Sa bawat sandali, nararamdaman ni Andrea ang pagsusuri ni Elena, hindi bilang isang pasyente, kundi bilang isang palaisipan na pilit nitong nilulutas. "Alam ko ang nararamdaman mo," biglang bulong ni Elena habang nakatalikod sa pinto. Ang kanyang boses ay tila isang kuskos ng papel sa gitna ng katahimikan. Nanatiling pikit si Andrea, ngunit ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Alam niya? Ang tanong na yon ay tila isang palasong tumama sa kanyang dibdib. Alam ba niyang nagpapanggap ako? O isa rin siya sa mga kasabwat ni Remedios? Ang mga sugat sa balat ay madaling gamutin, ngunit ang mga sugat na idinudulot ng mga taong dapat ay nagpoprotekta sa atin. Iyon ang pinakamahirap hilumin, pagpapatuloy ni Elena. Sa pagkakataong ito, dahan-dahan siyang lumingon kay Andrea. May isang sulyap sa kanyang mga mata, isang sulyap ng pag-unawa at marahil ng parehong pait na nararamdaman ni Andrea. Dahan-dahang imulat ni Andrea ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya ng diretso ang nurse. Sa gitna ng takot, may isang kakaibang pakiramdam na nagsasabing ang babaeng ito ay hindi gaya ng inaasahan niya. Lumapit si Elena at kinuha ang isang maliit na baso ng tubig at isang tableta. Ngunit bago niya iabot ang gamot, may isang maliit na piraso ng papel na nakatupi ng maliit ang dahan-dahan niyang ipinatong sa palad ni Andrea kasabay ng baso. Ang kanilang mga balat ay nagkadikit at naramdaman ni Andrea ang mabilis na pagpiga ni Elena sa kanyang kamay, isang senyales ng lihim at babala. "Inumin mo ito, ma'am, para gumaan ang pakiramdam mo," malakas na sabi ni Elena para sa sinumang nakikinig sa labas. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kamay ni Andrea na ngayon ay nakakuyom na sa lihim na papel. Nang muling lumabas si Elena para kumuha ng mainit na tubig, mabilis na binuksan ni Andrea ang papel sa ilalim ng kanyang kumot. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay nanginginig sa kaba. Sa loob ng maliit na papel, may ilang salita lamang na nakasulat sa isang mabilis, ngunit malinaw na panulat. "Hindi ka nag-iisa. Ang katarungan para kay Don Alfonso ay malapit na. Magtiwala ka sa akin, gaya ng pagtitiwala mo sa iyong ama." Ang pangalan ng kanyang ama, Don Alfonso, ay tila isang liwanag na tumusok sa kadiliman ng kanyang silid. Ang kanyang hininga ay naging gipit, at ang kanyang puso ay tila sasabog sa tindi ng emosyon. Ang liham na ito ay hindi lamang isang mensahe. Ito ay isang pangako ng pag-asa mula sa kabilang buhay o mula sa isang katotohanang mas malalim pa sa kanyang inaasahan. Nabalik ang diwa ni Andrea nang marinig ang tunog ng pagpihit ng doorknob. Mabilis niyang isinubo ang papel at nilunok ito kasabay ng tubig. Tila nilulunok ang kanyang huling takot. Pagpasok ni Elena, ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo. Walang salitang namagitan, ngunit sa sandaling iyon, isang hindi nakikitang alyansa ang nabuo.
Sa pagitan ng dalawang babaeng kapwa, may itinatagong sugat mula sa kamay ni Doña Remedios. Sino ba talaga si Elena? At paano niya nalaman ang tungkol sa lihim ng kanyang ama na akala ni Andrea ay siya at si Luming lamang ang nakakaalam? Habang lumulubog ang araw at unti-unting nilalamon ng dilim ang mansyon, isang bagong katanungan ang umuusig sa isipan ni Andrea. Sapat na ba ang isang lihim na sulat para ipagkatiwala niya ang kanyang buhay sa isang estranghero? O ito ba ay isa na namang mas matalinong bitag na inihanda para sa kanyang tuluyang pagbagsak? Buhay ang tatay mo, Andrea. Huwag kang gagawa ng anumang ingay na makakapagbigay hinala sa kanila. Ang bulong na iyon ni Elena ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng madilim na gabi. Ang bawat hibla ng kalamnan sa katawan ni Andrea ay nanigas at ang kanyang hininga ay tila napako sa kanyang lalamunan. Ang kanyang ama, si Don Alfonso, ang lalaking binurol niya sa kanyang isipan, ang lalaking iniyakan niya sa gitna ng kadiliman ng ospital, ay buhay? Ang katotohanan ito ay napakabigat, napakasilaw, na tila gusto niyang sumigaw sa galit at tuwa ng magkasabay. Dahan-dahang inilabas ni Elena ang isang smartphone mula sa kanyang bulsa. Sa ilalim ng malabo at madilaw na ilaw ng lamp, sa tabi ng kama, ipinakita niya ang isang larawan. Isang lalaking nakahiga sa isang payak na kama. Maraming tubo sa katawan, ngunit ang mga mata ay dilat at tila may hinahanap. Kahit napayat at maputla, hindi magkakamali si Andrea. Ang mga matang yon, ang hugis ng ilong at ang malalim na guhit sa noo, iyon ang kanyang papa. Naramdaman ni Andrea ang mainit na luhang mabilis na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpipilit kumawala sa kulungan ng kanyang dibdib. Gusto niyang haplusin ang screen ng telepono. Gusto niyang itanong kung nasaan ito, kung nasasaktan ba ito. Ngunit ang tanging nagawa niya ay ang mapahagulgol ng walang tunog. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tindi ng emosyong hindi niya mailabas. Nasa isang ligtas na pasilidad siya sa labas ng Maynila, pagpapatuloy ni Elena habang mabilis na ibinabalik ang telepono sa kanyang bulsa. Inakala ni na Mateo at Doña Remedios na naitapon na nila ang lahat ng ebidensya sa gabi ng aksidente, ngunit hindi nila alam na may isang taong nagmamalasakit sa iyong ama ang nakakita sa kanya bago pa man dumating ang mga tauhan ng punerarya na binayaran nila. Ang bawat salita ni Elena ay tila isang piraso ng puzzle na nabubuo sa isipan ni Andrea. Ang aksidente ay hindi lamang para sa kanya. Layunin din nitong burahin ang kanyang ama para tuluyan ng mapunta ang lahat ng yaman sa mga kamay ng mga halimaw na ito. Ang kanyang galit na dati ay parang isang maliit na baga ay biglang naging isang malaking sunog na handang tumupok sa buong mansyon. Bakit? Bakit mo ito ginagawa, Elena? Tanong ni Andrea. Ang kanyang boses ay tila isang kalansing ng nabasag na kristal. Ano ang kinalaman mo sa pamilya ko? Sandaling tumigil si Elena. Ang kanyang mga mata ay naging malungkot at puno ng pait. Dahil ang nanay ko ay isa rin sa mga biktima ni Doña Remedios bago pa man kayo ikasal ni Mateo. Pinagbintangan niya ang nanay ko ng pagnanakaw at ipinahiya sa buong bayan hanggang sa mawalan ito ng katinuan. Ipinangako ko sa sarili ko na darating ang araw na pagbabayarin ko ang babaeng iyon sa lahat ng luha ng aking ina. At ikaw, Andrea, ikaw ang susi para mangyari iyon. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, narinig nila ang tunog ng pagpihit ng doorknob mula sa labas. Mabilis na kumilos si Elena. Kinuha niya ang thermometer at ang chart, tila abala sa pagsusuri sa kalagayan ni Andrea. Ang pagbabago ng kanyang mukha mula sa pagiging emosyonal patungo sa pagiging isang professional na nurse ay napakabilis. Tila isang maskara na sadyang inihanda para sa sandaling ito. Pumasok si Mateo. Ang kanyang barong ay bahagyang gusot.
at ang kanyang mga mata ay mapula. Tanda na nanggaling ito sa isang gabi ng pagsusugal o pag-iinom. Lumapit siya sa kama. Ang amoy ng alak ay agad na humalo sa amoy ng gamot sa loob ng silid. "Kamusta ang asawa ko, nurse?" tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay may halong inis at pagod. "Maayos naman po ang kanyang vital signs, Sir Mateo. Ngunit tila may bahagyang pagtaas ng kanyang tibok ng puso. Baka po dahil sa panaginip o sa pagod sa physical therapy kanina," sagot ni Elena nang walang panginginig sa boses. Lumapit si Mateo kay Andrea at tinitigan ang kanyang mukha. Naramdaman ni Andrea ang matinding kaba, ngunit pinanatili niyang blanko ang kanyang ekspresyon. Ang presensya ni Mateo ay tila isang maruming anino na bumabalot sa kanyang pagkatao. "Andrea," bulong ni Mateo, ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa buhok ng dalaga. "Kailangan nating mag-usap ng seryoso bukas. May mga papeles na dumating tungkol sa insurance ni Papa mo. Sabi nila, kailangan mo raw mag-thumb mark dahil hindi ka pa makapirma. Huwag kang mag-alala. Gagawin natin to para mapabilis ang paggaling mo." Sa ilalim ng kumot, ang mga kamay ni Andrea ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Insurance? Thumb mark. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang kumpirmasyon na wala silang ibang pakay kundi ang ubusin ang lahat ng huling alaala at yaman ng kanyang ama. Nang tumalikod si Mateo para lumabas, sandali itong huminto sa tabi ni Elena. Ang kanyang tingin ay mapanuri, tila sinusukat ang katapatan ng nurse. "Siguraduhin mong wala kang ibang sinasabi sa kanya, nurse. Alam mo naman ang mangyayari sa mga taong masyadong maraming alam sa bahay na ito." Ang malamig na banta ni Mateo bago tuluyang isara ang pinto. Naiwan ang katahimikan na tila isang bumibigat na ulap sa loob ng silid. Tumingin si Andrea kay Elena at sa sandaling iyon, alam niyang ang laban ay hindi na lamang para sa kanyang sarili. Ito ay para sa kanyang ama na naghihintay sa kanya at para sa lahat ng mga taong dinurog ng pamilyang ito. Ngunit paano niya mapoprotektahan ang kanyang ama kung siya mismo ay bilanggo sa loob ng sariling tahanan? At ano ang gagawin ni Mateo kung malaman niyang ang multo na kinakausap niya ay hindi lamang gising ang diwa, kundi handa ng maningil ng bawat utang na dugo? "Thumb mark lang, Andrea. Isang edit lang ng daliri mo sa papel na ito at matatapos na ang lahat ng paghihirap natin." Ang boses ni Mateo ay nanginginig sa kaba at pagmamadali habang nakaluhod siya sa tabi ng kama ni Andrea. Hawak niya ang isang maliit na lalagyan ng itim na tinta at isang tumpok ng mga dokumento na tila mga hatol ng kamatayan. Sa likod niya nakatayo si Doña Remedios. Ang mga kamay ay nakahalukip-kip at ang muka ay tila isang pader na walang bitak ng awa. Ang bawat buntong hininga ng matanda ay tila isang utos na hindi maaaring baliin. Dahan-dahang kinuha ni Mateo ang kanang kamay ni Andrea. Naramdaman ng dalaga ang panginginig ng mga daliri ng kanyang asawa. Isang panginginig na hindi nanggagaling sa pag-ibig, kundi sa matinding takot sa mga taong pinagkakautangan niya sa sugal. Ang bawat segundo ng pagpigil ni Andrea sa kanyang sarili ay tila 1,000 taon ng pagdurusa. Gusto niyang bawiin ang kanyang kamay. Gusto niyang isampal sa mukha ni Mateo ang lahat ng ebidensyang hawak niya. Ngunit nanatiling blanko ang kanyang mga mata. "Ano? Ano po yan, Mateo?" Ang paos at tila nalilitong tanong ni Andrea. Ang kanyang boses ay sadyang pinahina. Tila isang batang nawawala sa gitna ng kagubatan. "Para ito sa insurance mo, sweetie. Para masiguro na hindi ka na mahihirapan sa mga susunod na araw." Pagsisinungaling ni Mateo, habang dahan-dahang idinidit ang hintuturo ni Andrea sa itim na tinta. Nang maramdaman ni Andrea ang malapot at malamig na likido sa kanyang balat, isang matinding dumi ang tila bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ngunit bago pa man mailapat ni Mateo ang kanyang daliri sa papel,
Sinadya ni Andrea na manginig ang kanyang buong braso. Ang lalagyan ng tinta ay tumalsik at ang maitim na likido ay kumalat sa maputing kumot at sa mamahalin at maputing barong ni Mateo. Ay, pasensya na po. Mateo, nahulog. Hindi ko sinasadya. Ang paiyak na sabi ni Andrea, habang ang kanyang puso ay lihim na nagdiriwang sa bawat bakas ng dumi sa damit ng asawa. Anak ng, tingnan mo ang ginawa mo, Andrea. Napakatanga mo talaga kahit kailan. Ang singhal ni Mateo na hindi na napigilan ng kanyang tunay na ugali. Ang maskara ng pagiging mapagmahal na asawa ay panandaliang natanggal at ang lumabas ay ang isang lalaking puno ng puot at kawalang pasensya. Mateo, magtimpi ka. Ang awat ni Doña Remedios, bagamat ang kanyang sariling mga mata ay nagniningas din sa galit. Hayaan mo na ang barong mo. Mas mahalaga ang dokumento. Kumuha ka ng basahan at linisin mo yan. Ako na ang tatapos dito. Habang abala si Mateo sa pagpunas ng kanyang damit, lumapit si Remedios kay Andrea. Ang matandang babae ay kumuha ng ubwa ng isang basang tuwalya at marahas na hinawakan ng kamay ni Andrea para linisin ang tinta. Sa sandaling iyon, nang muling lumabas si Mateo para kumuha ng panibagong barong, dahan-dahang iginalaw ni Andrea ang kanyang ulo at bumulong sa paraang tila isang taong nagdedeliryo. Mama, bakit po? Bakit po kinuha ni Mateo yung itim na bag sa kwarto niyo kagabi? Napatigil si Doña Remedios. Ang kanyang kamay ay nanigas sa ibabaw ng kamay ni Andrea. Dahan-dahan siyang tumingin sa mukha ng dalaga. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa hinala. Anong sinasabi mo, Andrea? Anong itim na bag? Nakita ko po. Sa panaginip ko. O totoo ba yon? Ang patuloy na pag-arte ni Andrea, ang kanyang mga mata ay palipat-lipat sa kung saan. May itim na bag. May maraming pera. Sabi ni Mateo sa akin huwag daw akong maingay kay mama kasi itatago niya yon para hindi niyo makuha. Ang bawat salita ni Andrea ay tila isang laso na dahan-dahang pumatak sa isipan ni Remedios. Alam ni Andrea ang kahinaan ng kanyang biyenan, ang labis na pagmamahal sa pera at ang kawalan ng tiwala kahit sa sarili nitong anak. Sa pamamagitan ng pagtatanim ng hinala, sisiguraduhin niyang ang dalawang sawa na ito ay magkakainan mismo sa loob ng kanilang pugad. Sinisiguro mo ba ang sinasabi mo, Andrea? Ang nanginginig na tanong ni Remedios. Ang kanyang mukha ay namula sa galit, hindi para kay Andrea, kundi para sa anak, na akala niya ay tapat sa kanya. Hindi ko po alam, baka panaginip lang. Ang huling bulong ni Andrea bago muling ipikit ang kanyang mga mata at magkunwaring nakatulog ng mahimbing. Eksaktong pagpasok ni Mateo na may suot na bagong barong, sinalubong siya ng isang matalim at mapanuring tinginin ng kanyang ina. Ang hangin sa loob ng silid ay biglang naging mabigat, puno ng hindi binibigkas na mga paratang at hinala. "Oh ma, bakit ganyan ka makatingin? Ituloy na natin ang thumb mark," sabi ni Mateo na tila walang kamalay-malay. "Wag na muna ngayon, Mateo." Ang malamig na sagot ni Remedios. "May kailangan muna akong tingnan sa kwarto ko. At ikaw, sumunod ka sa akin pagkatapos mong linisin ang kalat na ito. May pag-uusapan tayo." Nang lumabas ang dalawa, naiwan si Andrea sa gitna ng katahimikan. Isang maliit na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Tiningnan niya ang kanyang hintuturo na may bakas pa rin ng itim na tinta. Sa kanyang imahinasyon, ang tintang iyon ay hindi lamang dumi. Ito ay ang simula ng pagguho ng imperyo ni Mateo at Remedios. Habang nakatingin sa kisame, naramdaman ni Andrea ang dahan-dahang pagbukas ng pinto. Si Elena ang pumasok, may dalang tray ng gamot, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng babala. "Masyadong mabilis ang tibok ng puso mo, Andrea," bulong ni Elena habang mabilis na tinitingnan ang monitor. "Huwag kang masyadong magmadali. Baka mahalata nila ang laro mo. Kailangan nilang mag-away, Elena. Kailangan nilang sirain ang isa't isa bago ko sila tuluyang tapusin."
Sagot ni Andrea, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Mag-ingat ka, babala ni Elena. May nakita akong hindi maganda sa baba kanina. Dumating ang isang baba, nakapula ang suot. Siya yata ang Bianca na sinasabi ni Luming. At tila hindi siya basta-basta susuko hanggat hindi mo ibinibigay ang gusto nila. Ang pangalang Bianca ay muling nagpasingit ng hapdi sa puso ni Andrea. Ang kabit ni Mateo ay nasa loob na ng kanyang bahay. Isang matinding pait ang lumitaw sa kanyang lalamunan. Ang laro ay nagiging mas mapanganib at ang bawat hakbang ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Anong gagawin ni Bianca sa loob ng mansyon? At kakayanin ba ni Andrea na manatiling pikit ang mga mata habang ang babaeng sumira sa kanyang pamilya ay naglalakad sa harapan niya? Kawawa ka naman, Andrea. Mula sa pagiging prinsesa ng bahay na ito, ngayon ay tila ka na lamang isang tuyot na bulaklak na naghihintay na lang malagas. Ang boses ni Bianca ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa pandinig ni Andrea. Sa ilalim ng kanyang mga talukap, nararamdaman ni Andrea ang matinding nagniningas na galit. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Bianca, isang matamis, ngunit nakasusulasok na halimuyak ng rosas, ay bumabalot sa buong silid. Tila inaari na nito ang bawat sulok ng silid na dati ay kanila lamang ni Mateo. Bianca, dahan-dahan naman, baka may makarinig sa'yo. Narinig ni Andrea ang bulong ni Mateo. May halong kaba ang boses nito, ngunit naroon pa rin ang pamilyar na paghanga sa bawat salita. Huwag kang matakot, Mateo, ang sabi ni Doña Remedios. Pinsan mo ako mula sa probinsya na magsisilbing assistant mo. At itong asawa mo? Wala naman siyang naririnig, di ba? Tulog na tulog ang diwa niya. Parang patay na nga kung titingnan. Naramdaman ni Andrea ang dahan-dahang pag-upo ni Bianca sa gilid ng kanyang kama. Ang bigat ng katawan nito sa kutsyon ay tila isang sampal sa kanyang dignidad. Tingnan mo siya, Mateo. Ang putla, ang payat. Wala na ang ganda na ipinagmamalaki mo noon. Hindi ko maisip kung paano mo natiis na tabihan ang isang multo gabi-gabi. Patuloy ni Bianca habang pinaglalaruan ang dulo ng buhok ni Andrea. Ang bawat haplos nito ay tila isang lason na dumidikit sa balat ng dalaga. Sa ilalim ng kumot, ang puso ni Andrea ay tila isang tambol na nagwawala sa tindi ng kabog. Ang ironya ng sitwasyon ay tila isang kutsilyong unti-unting pumupunit sa kanyang puso. Siya ang nagpatayo ng bahay na ito. Ang bawat dekorasyon, ang bawat kagamitan ay pinili niya ng may pagmamahal. At ngayon, ang babaeng sumira sa kanyang pangarap ay nakaupo sa kanyang kama. Kasama ang asawa niyang nagtaksil sa kanya habang pinagtatawanan ang kanyang kalagayan. Gusto ni Andrea na bumangon at kaladkarin si Bianca palabas ng kanyang silid. Gusto niyang isigaw ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Ngunit kailangan niyang manatiling tahimik. Ang katahimikan, ang kanyang tanging sandata. Bawat panglalait ni Bianca ay naging bala sa kanyang kanyon. Kailangan na nating makuha ang pirma niya, Bianca. Seryosong sabi ni Mateo. Malaki na ang utang ko kay Boss Dante. Kung hindi ako makakabayad sa katapusan ng buwan, alam mo ang mangyayari sa atin. Iyon nga ang dahilan kung bakit ako nandito. Di ba? Para tulungan ka. Doña Remedios already gave me the green light. Kung hindi natin makuha sa thumb mark, gagawa tayo ng paraan para kusang ibigay ni Andrea ang lahat bago siya tuluyang mawala. Ang malamig na sagot ni Bianca. Ang tunog ng kanyang tawa ay tila isang huling hiyaw ng kamatayan para kay Andrea. Naramdaman ni Andrea ang pagtayo ng dalawa. Narinig niya ang tunog ng paghalik. Isang tunog na tila bumasag sa huling piraso ng kanyang pag-asa kay Mateo. Sila ay naglalakad palabas, tila mga tagumpay na mga ngaso na nakahuli ng biktima. Nang tuluyang maisara ang pinto, dahan-dahang idinilat ni Andrea ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay malabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinigil. Ang bawat hikbi ay tuyot at masakit
sa kanyang lalamunan. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa tindi ng galit na hindi mailabas. Tumingin siya sa bintana kung saan ang dilim ng gabi ay unti-unti nang kumakalat. Sa gitna ng katahimikan, isang pangako ang muling nabuo sa kanyang puso. Ang bahay na ito na naging saksi sa kanyang paghihirap ay magiging saksi rin sa pagbagsak ng mga taong ito. Ngunit hanggang kailan ko kayang lunukin ang pait ng kanilang pagtataksil bago ako tuluyang lamunin ang sarili kong puot? At paano ko mapoprotektahan ang huling yaman ni Papa kung ang mga kaaway ay nasa loob na mismo ng aking silid-tulugan? Narinig ni Andrea ang isang kalansing sa may bintana. Isang mabilis na anino ang dumaan. Hindi ito si Elena. Hindi rin ito si Luming. Isang bagong presensya ang tila nagmamasid sa kanya mula sa labas. Sino ang estrangherong ito? At ito ba ay isang bagong panganib? O ang tulong na matagal na niyang hinihintay? Ang upuang iyan ay hindi para sa iyo, Bianca. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay may bakas ng dugo at pawis ng aking ama, hindi para lapastanganin ng isang tulad mo. Iyan ang mga salitang nais isigaw ni Andrea habang inaalalayan siya ni Elena, pababa ng hagdan, patungo sa hapagkainan. Ito ang unang gabi na iniutos ni Doña Remedios na sumabay siya sa hapunan. Ang bawat baitang ng hagdan ay tila isang parusa sa kanyang nanghihinang katawan, ngunit ang mas masakit ay ang tanawing bumungad sa kanya sa silid kainan. Nakaupo si Bianca sa mismong upuan ni Andrea, sa kanan ni Mateo. Ang babae ay tila komportableng-komportable, suot ang isa sa mga mamahaling seda na duster na pag-aari ni Andrea na kinuha mula sa kanyang aparador. Ang halakhak nito ay umuunog sa paligid, habang si Mateo ay abala sa paglalagay ng pagkain sa plato ng kanyang kabit. "Oh, nandito na pala ang ating pasente," ani Doña Remedios nang makita si Andrea. Walang bakas ng pagkahiya sa kanyang boses. "Maupo ka doon sa dulo, Andrea, para hindi ka makaabala sa pag-uusap ni na Mateo at Bianca tungkol sa opisina." Dahan-dahang naupo si Andrea sa dulo ng mahabang mesa, malayo sa kanyang asawa. Ang layo na yon ay tila isang malalim na bangin na naghihiwalay sa kanyang nakaraan at sa malupit na kasalukuyan. Sa harap niya ay isang mangkok ng sabaw na halos wala ng laman, habang sina Mateo at Bianca ay nagsasalo sa masasarap na putahe. "Mateo, ang sarap nitong hipon. Tikman mo," malamig na sabi ni Bianca. Sabay subo kay Mateo gamit ang sariling tinidor. Naramdaman ni Andrea ang mabigat na sakit na unti-unting dumagan sa kanyang dibdib. Ang bawat tawanan at bawat subo ng dalawa ay tila tahimik na paglapastangan sa lahat ng sakripisyong ibinigay niya para sa pamilyang ito. Tahimik siyang nakatitig sa kanyang pinggan, pinagmamasdan ang malabong refleksyon ng sarili sa makinis na porselana. Walang anumang emosyon sa kanyang mukha. Ngunit sa ilalim ng mesa, mahigpit niyang kinuyom ang kanyang mga kamay hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa balat at maramdaman ang hapdi ng sariling sugat. "By the way, Mateo," singit ni Remedios habang humihigop ng wine, "dumating na ba ang abogado ni Don Alfonso? Sabi mo ay may mahalagang sasabihin tungkol sa testamentong binago bago siya mamatay?" "Parating na siya, ma," sagot ni Mateo, na tila naiirita sa pagbanggit sa abogado. Masyadong matigas ang ulo ni Attorney Valdez. Ayaw ibigay ang kopya hanggat hindi raw niya nakikita si Andrea ng personal. Biglang bumasag sa katahimikan ang tunog ng doorbell. Ang bawat tunog ng kampana ay tila isang babala sa puso ni Andrea. Pumasok ang isang matandang lalaki, may dalang leather briefcase at may suot na salamin. Si Attorney Valdez, ang matalik na kaibigan ng kanyang ama. "Magandang gabi," bati ng abogado. Ang kanyang tingin ay agad na napako kay Andrea. May isang uri ng lungkot at pagkilala sa kanyang mga mata na nagpahinto sa paghinga ng dalaga. "Attorney, salamat at nakarating ka," bati ni Mateo habang tumatayo. "Heto si Andrea, gaya ng gusto mo. Pero gaya ng alam mo, wala siyang maalala.
Kaya sa akin mo na lang ibigay ang mga papeles. Hindi ganoon kadali iyon, Mateo. Malamig na sagot ni Attorney Valdez habang inilalapag ang mga dokumento sa mesa. Ang huling bili ni Don Alfonso ay malinaw. Ang lahat ng kanyang yaman, kabilang ang mansyong ito at ang mga lupain sa probinsya, ay nakapangalan lamang kay Andrea. At may isang kondisyon, kung sakaling may mangyari sa kanya o sa kanyang anak, ang lahat ng ito ay mapupunta sa isang foundation para sa mga nangangailangan. Walang mapupunta sa iyo, Mateo, o sa iyong pamilya. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakabibingi. Ang mukha ni Doña Remedios ay naging kasing putla ng pader, habang si Mateo ay tila nabulunan sa kanyang iniinom. Si Bianca naman ay biglang binitawan ang kanyang tinidor. Ang tunog ng pagtama nito sa pinggan ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ano? Hindi maaari iyon, sigaw ni Remedios habang hinahampas ang mesa. Asawa siya ni Mateo. May karapatan ng anak ko. Wala siyang karapatan kung ang mismong Don Alfonso ang nag-alis nito. Patuloy ni Attorney Valdez. Tumingin siyang muli kay Andrea. Andrea, anak, may iniwan ding sulat ang iyong ama para sa'yo. Sabi niya, tanging ikaw lang ang makakaintindi ng kahulugan nito. Inilabas ng abogado ang isang maliit na sobreng asul. Bago pa man makakilos si Andrea, mabilis itong hinablot ni Bianca. Akin na yan, baka kung ano lang itong basura, sabi ni Bianca nang may kasakiman. Ngunit bago pa man mabuksan ni Bianca ang sobre, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Sa gitna ng kanyang pagkalito, dahan-dahang tumayo si Andrea. Ang kanyang kamay ay tila nanginginig habang inaabot ang mainit na takure ng tsaa sa gitna ng mesa. Sa isang mabilis ngunit tila aksidenteng pagkilos, ang mainit na likido ay tumapon ng direkta sa kamay ni Bianca na humahawak sa sobre. Aray! Ang init! Mateo! Ang init! Tili ni Bianca habang nabibitawan ng sobre. Ang mapulang balat ng kanyang kamay ay agad na nagpabula sa sakit. Pasensya na! Nahulog! Ang bigat! Bulong ni Andrea. Ang kanyang boses ay tila isang inosenteng bata. Habang mabilis niyang pinulot ang sobreng asul na nahulog sa sahig bago pa man ito makuha ng iba. Sa gitna ng kaguluhan, habang abala si Mateo sa pag-aalaga kay Bianca at si Remedios ay sumisigaw sa mga katulong, nagtagpo ang mga mata ni Andrea at ni Attorney Valdez. Isang maliit, halos hindi mapansing tango ang ibinigay ng abogado sa kanya. Sa loob ng kanyang palad, mahigpit na hinawakan ni Andrea ang sobre. Naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa loob nito. Hindi lamang papel, kundi isang susi. Ang lihim ni Papa ay nasa kamay ko na. Ngunit hanggang kailan ko kayang itago ang aking talino bago nila mapagtanto na ang tsaa ay hindi basta-basta natapon. Ang dilim ng silid ay tila isang malapot na kumot na bumabalot sa bawat hininga ni Andrea. Nakahiga siya ng tuwid. Ang kanyang kanang kamay ay nakakuyom sa ilalim ng unan. Mahigpit na hawak ang asul na sobre at ang malamig na susi na nasa loob nito. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala, isang tunog na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang takot at determinasyon. Narinig niya ang marahang pagpihit ng doorknob. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay tila isang mahabang buntong hininga sa gitna ng katahimikan. Hindi niya kailangang imulat ang kanyang mga mata para malaman kung sino ang pumasok. Ang amoy ng alak na humalo sa pamilyar na pabango ni Mateo ay sapat na para manginig ang kanyang buong pagkatao sa pandidiri. Naramdaman ni Andrea ang paglubog ng kutsyon sa kanyang tabi. Umupo si Mateo sa gilid ng kama. Ang kanyang hininga ay mainit at mabigat habang lumalapit sa mukha ng dalaga. Dahan-dahang hinaplos ni Mateo ang buhok ni Andrea. Isang kilos na tila puno ng pagmamahal. Ngunit para kay Andrea, bawat daliri nito ay tila isang uod na gumagapang sa kanyang balat. Andrea, alam kong gising ka, bulong ni Mateo.
Ang boses ay paos at puno ng isang uri ng pagsusumamo na alam ni Andrea na huwad. Pasensya na sa inasal ko kanina sa hapagkainan. Pagod lang ako at naging emosyonal lang dahil kay Bianca. Pero ikaw pa rin ang asawa ko. Ikaw pa rin ang mahal ko. Gusto ni Andrea na bumangon at idura sa mukha ni Mateo ang lahat ng pait na nararamdaman niya. Mahal? Ang salitang yun ay tila isang insulto sa bawat sakripisyong ginawa niya. Naramdaman niya ang pagdampi ng mga labi ni Mateo sa kanyang noo, isang halik na tila tatak ng isang traidor. Yung sobre, sweetie. Yung ibinigay ni Attorney Valdes. Pagpapatuloy ni Mateo, habang dahan-dahang iginagapang ang kanyang kamay sa ilalim ng unan ni Andrea. Nasaan yun? Akin na. Ako na ang magtatago. Baka mawala mo lang o makuha ng mga katulong. Alam mo naman, maraming magnanakaw sa mundong ito. Sa ilalim ng unan, ang mga daliri ni Andrea ay dahan-dahang lumipat mula sa sobre patungo sa isang maliit na kutsilyo na itinago niya roon kanina. Ang kutsilyong kinuha niya mula sa kusina habang abala ang lahat sa pag-aalaga sa napasong kamay ni Bianca. Ang kanyang hawak sa handle ng kutsilyo ay humigpit. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa matigas na kahoy. Isang maling galaw lang ni Mateo at handa siyang tumaya sa lahat. Mateo, ang sakit ng ulo ko. Ang mahinang ungol ni Andrea. Sadyang pinapalabo ang kanyang boses. Yung papel, kinuha ni Mama. Sabi niya itatago niya. Napatigil ang kamay ni Mateo sa ilalim ng unan. Ang kanyang katawan ay nanigas. Ano? Kinuha ni Mama? Kailan? Paano? Kanina, bago ako umakyat. Ang patuloy na pagdedeliryo ni Andrea. Sabi niya, "Huwag daw akong magtitiwala sa'yo. Kasi uubusin mo lang ang pera sa sugal." Narinig ni Andrea ang isang mahinang mura mula kay Mateo. Ang lalaki ay tumayo ng mabilis. Ang galit ay tila isang nagniningas na apoy na mararamdaman sa hangin. Ang plano ni Andrea na pag-awayin ang mag-ina ay unti-unti nang nagbubunga. Ang bawat binhi ng hinala na itinatanim niya ay nagiging isang malaking puno ng pagtataksil sa pagitan ng dalawa. Kahit kailan talaga, si Mama, hindi niya ako hinahayaang humawak ng kahit ano. Ang galit na bulong ni Mateo bago mabilis na lumabas ng silid. Ang tunog ng padabog na pagsasara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong koridor. Nang muling mapag-isa, dahan-dahang bumangon si Andrea. Ang kanyang hininga ay gipit at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Inilabas niya ang asul na sobre at ang susi. Tiningnan niya ang susi sa ilalim ng liwanag ng buwan na pumapasok sa bintana. May nakaukit na maliit na numero rito. Isang numero na pamilyar sa kanya. Iyon ang numero ng isang safety deposit box sa bangkong pag-aari ng kanyang ama. Ngunit bago pa man niya maitago muli ang susi, isang anino ang dahan-dahang lumitaw sa may pintuan na bahagyang nakabukas. Nanigas ang puso ni Andrea. Hindi iyon si Mateo. Hindi rin si Bianca. Si Doña Remedios iyon, nakatayo sa dilim. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang uling na nagnininga sa galit. Hawak niya ang isang bote ng gamot, ang gamot na ibinibigay ni Elena kay Andrea. Akala niyo ba ay maloloko niyo ako? Ang malamig at nakangingilong boses ni Remedios. Sinuri ko ang gamot na ito, Elena. Hindi ito pampakalma. Bitamina lang ito. At ikaw, Andrea, masyado kang matalino para sa isang taong walang maalala. Dahan-dahang lumapit si Remedios sa kama. Ang bawat hakbang niya ay tila isang hatol ng kamatayan. Akin na ang susi na yan, Andrea. O sisiguraduhin kong bukas na bukas din, ang nurse mo ay mabububulok sa kulungan at ikaw ay ibabalik ko sa ospital. Ngunit sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong hindi ka na kailanman magigising. Ang bawat hibla ng katawan ni Andrea ay nanginginig sa tindi ng panganib. Ang kanyang sikreto ay nabisto na. Ang tanging proteksyon niya, si Elena,
ay nanganganib din. Sa gitna ng dilim, habang papalapit ang malupit niyang biyenan, isang desisyon ang kailangang gawin ni Andrea. Ibibigay ba niya ang susi para iligtas si Elena o itataya niya ang lahat sa isang huling pagkakataon para sa katarungan ng kanyang ama? Huwag mo akong gawing tanga, Andrea. Nakikita ko sa iyong mga mata ang talino na pilit mong ikinukubli. Ang mga matang iyan, hindi iyan ang mga mata ng isang taong nawawala ang isip. Iyan ang mga mata ng isang taong naghihintay ng pagkakataong manaksak sa likod. Ang boses ni Doña Remedios ay tila isang malamig na kutsilyo na idinidiit sa lalamunan ni Andrea. Nanatiling nakadikit ang likod ni Andrea sa headboard ng kama. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng kumot. Ang bawat hakbang ni Remedios papalapit ay tila isang dagundong ng paparating na hatol. Ang liwanag ng buwan mula sa bintana ay nagbibigay ng isang nakatatakot na anino sa mukha ng matanda na ginagawa itong mukhang isang halimaw na nagmamasid sa dilim. Mama, ano pong sinasabi niyo? Natatakot po ako. Nasaan si Mateo? Ang panginginig na boses ni Andrea. Sinisikap niyang panatilihin ang gasgas na boses ng isang taong nalilito, ngunit ang kanyang puso ay tila sasabog na sa tindi ng kabog. Huwag mong tawagin ang pangalan ng anak ko. Wala kang karapatang gamitin ang pangalan niya habang niloloko mo kami sa loob ng sarili naming pamamahay. Ang singhal ni Remedios. Bigla nitong hinablot ang braso ni Andrea. Ang mga kuko nito ay bumaon sa balat ng dalaga. Ibigay mo sa akin ang susi. Ngayon din. O sisiguraduhin kong ang nurse mong si Elena ay huling gabi na ito sa mundong ito. Alam mo kung gaano kalawak ang koneksyon ko, Andrea. Kaya kong palabasin na namatay siya sa isang aksidente, gaya ng tatay mo. Ang pagbanggit sa kanyang ama ay tila isang kislap ng apoy sa gitna ng takot ni Andrea. Ang sakit sa kanyang braso ay hindi maikukumpara sa hapdi ng katotohanang ang babaeng ito ang pumatay sa kanyang kaligayahan. Ngunit bago pa man makasagot si Andrea, bumukas ang pinto at pumasok si Elena. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Doña Remedios, bitawan niyo po siya. Ang matapang na utos ni Elena. Ang pasyente ay hindi dapat nakakaranas ng ganitong stress. Maaari siyang mag-seizure. Manahimik ka. Impostor ang nurse. Lumingon si Remedios kay Elena. Ang galit ay tila bumubuga mula sa kanyang mga mata. Alam ko na ang laro niyo. Ang mga bitamina na ipinapalit mo sa gamot niya. Akala mo ba hindi ko mapapansin? Bukas na bukas din, itatawag ko kayo sa pulis. Pagnanakaw, illegal practice, at pagsasabuatan, titingnan natin kung saan kayo pupulutin. Sa gitna ng tensyon, isang hindi inaasahang tunog ang lumabas mula kay Andrea. Isang mahina at tila baliw na tawa. Dahan-dahan siyang tumayo sa ibabaw ng kama. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay palipat-lipat sa paligid. Tila isang taong tuluyan nang nawala sa katinoan. Ang mga ibon. Mama, nakikita mo ba ang mga ibon? Ang paos na tawa ni Andrea habang itinuturo ang kisame. Sabi ni Papa, ang susi ay nasa loob ng ibon, pero ang ibon ay lumipad. Lumipad papunta sa kwarto ni Mateo. Doon sa ilalim ng sahig na may guhit. Napatigil si Remedios. Ang kanyang pagkakahawak sa braso ni Andrea ay lumuwag. Ang kanyang pagiging gahaman ay muling naging mas malakas kaysa sa kanyang hinala. Ang bawat salita ni Andrea tungkol sa susi at kwarto ni Mateo ay tila isang magnet na humihila sa kanyang kasakiman. Anong sahig, Andrea? Saan sa kwarto ni Mateo? Ang mabilis at nanginginig na tanong ni Remedios. Yung may guhit na pula. Doon itinago ni Mateo ang ginto. Sabi niya, huwag sasabihin kay Mama kasi itatago niya yon para sa ibang babae.
Patuloy ni Andrea ang kanyang katawan ay umuuga-uga, tila isang bata. Hindi na nag-atubili si Remedios. Ang galit niya kay Elena at ang hinala niya kay Andrea ay panandali ang natabunan ng matinding selos at kasakiman sa kanyang sariling anak. Mabilis siyang lumabas ng silid. Ang tunog ng kanyang mabilis na paglakad patungo sa silid ni Mateo ay umalingaw-ngaw sa buong koridor. Nang masiguro nilang wala na si Remedios, agad na lumapit si Elena kay Andrea at yinakap ang dalaga. Ang parehong katawan nila ay nanginginig sa tindi ng adrenaline at takot. Kailangan na nating kumilos, Elena. Bulong ni Andrea. Ang kanyang boses ay bumalik na sa normal, puno ng lamig at talino. Hindi na magtatagal ang pagpapanggap ko. Kapag nalaman niyang niloloko ko lang siya tungkol sa sahig, babalik siya rito at papatayin tayo. Nakausap ko na ang abogado, Andrea. Mabilis na sagot ni Elena habang inaayos ang gamit nito. May sasakyan na maghihintay sa atin sa likod ng mansyon mamayang 1:00 ng madaling araw. Pero kailangan nating makuha ang dokumento sa loob ng vault ni Mateo bago tayo umalis. Iyon lang ang tanging paraan para mapatunayan ang krimen nila. Kukunin natin iyon, pangako ni Andrea. Ngunit habang naghahanda sila, isang malakas na kalabog ang narinig nila mula sa ibaba. Ang tunog ng pagbasag ng mga kristal at ang galit na sigaw ni Mateo ay pumuno sa mansyon. Tila ang hinala na itinanim ni Andrea sa pagitan ng mag-ina ay sumabog na ng mas maaga kaysa sa kanyang inaasahan. Nasaan ang pera, Mateo? Nasaan ang gintong itinatago mo para sa babae mo? Ang boses ni Remedios na tila isang nagnangalit na leon. Naramdaman ni Andrea ang isang matinding kaba. Ang mansyon ay nagiging isang madugong arena ng galit at kasakiman. Sa gitna ng kaguluhang ito, kakayanin ba nilang makatakas ng hindi namamalayan? O ang gabi bang ito ang magiging huling gabi ng kanilang kalayaan? Isang huling sulyap ang ibinigay ni Andrea sa asul na sobre na nakatago sa kanyang dibdib. Ang susi sa kanyang kaligtasan ay hawak na niya, ngunit ang pinto palabas ay tila unti-unting sumasara dahil sa galit ng mga taong nagtaksil sa kanya. Wala akong itinatagong pera, ma. Nabubuang na ba kayo? Maniniwala kayo sa isang baliw? Ang sigaw ni Mateo ay tila isang malakas na pagyanig sa pundasyon ng mansyon. Mula sa itaas ng hagdan, nakikinig si Andrea habang ang bawat salita ng kanyang asawa ay humahalo sa tunog ng mga nababasag na gamit sa ibaba. Ang bawat kalabog ng mga gamit na itinutumba ni Doña Remedios sa kanyang paghahanap sa gintong, hindi naman umiiral ay tila isang musika ng katarungan sa pandinig ni Andrea. "Huwag mo akong niloloko, Mateo. Nakita ni Andrea ang itim na bag. Alam kong balak mong itakas ang yaman ni Don Alfonso kasama ang babaeng iyan." Ang boses ni Remedios ay tila isang nagniningas na apoy, puno ng selos at pagtataksil. Naramdaman ni Andrea ang mahigpit na hawak ni Elena sa kanyang braso. Ngayon na ang pagkakataon natin, Andrea. Habang abala sila sa pag-aaway, kailangan na nating makalabas. Dahan-dahan silang naglakad sa madilim na koridor. Ang bawat hakbang ni Andrea sa malamig na sahig ay tila isang pagtakas mula sa isang mahabang bangungot. Pumasok sila sa silid-aklatan ni Mateo, ang silid kung saan madalas magkulong ang kanyang asawa para sa mga business meeting na ang totoo ay pagpaplano ng kanyang pagbagsak. Sa gitna ng silid, nakatayo ang isang malaking vault na nakatago sa likod ng isang painting. Tiningnan ni Andrea ang painting. Ito ay isang larawan ng kanyang ama. Ang mga matang iyon, na dati ay puno ng pagmamahal, ay tila nagmamasid sa kanya ngayon ng may pag-asa. Sa panginginig ng mga daliri, inilagay ni Andrea ang kombinasyon na nakuha niya mula sa mga lumang talaarawan ng kanyang ama. Ang mahinang tunog ng mekanismo ng vault ay tila isang buntong hininga ng katarungan sa gitna ng katahimikan. Nang bumukas ang pinto, hindi pera ang bumungad sa kanya, kundi ang mga dokumentong magpapatunay sa lahat ng kasamaan ni Mateo at Remedios. May mga pekeng titulo ng lupa,
mga papeles ng insurance na may palsipikadong pirma at isang maliit na recorder. Kinuha ni Andrea ang lahat ng iyon, ngunit ang kanyang pansin ay naagaw ng isang maliit, luma at kupas na panyo na nasa sulok ng vault. Isang puting panyo na may burda ng kanyang pangalan, isang alaala ng kanyang pagkabata na itinago ng kanyang ama. Ang bapas ng amoy ng kanyang ama na nananatili sa tela ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng panganib. Dito, sa gitna ng kuta ng kaaway, nahanap niya ang isang piraso ng kanyang puso. Andrea, kailangan na nating umalis. Parating na ang sasakyan, bulong ni Elena. Mabilis silang lumabas sa silid-aklatan at tinahak ang daan patungo sa likod ng mansyon sa may hardin kung saan ang mga puno ay nagsisilbing panangga sa kanila mula sa liwanag ng buwan. Ang hangin sa labas ay malamig, puno ng amoy ng basang lupa at mga bulaklak na gabi lamang bumubuka. Pagdating sa maliit na gate sa likod, nakita nila ang isang itim na sasakyan na nakapatay ang mga ilaw. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking may katandaan na si Attorney Valdez. Attorney? Ang naiiyak na bulong ni Andrea. Halika na anak, ligtas ka na. Naghihintay ang iyong ama. Ang mahinahong sagot ng abogado. Ngunit bago pa man makahakbang si Andrea patungo sa sasakyan, isang matalim na liwanag mula sa isang flashlight ang tumama sa kanila. Ang tunog ng mabilis na paglakad sa damuhan ay tila isang babala ng panganib. Saan niyo balak dalhin ang pag-aari namin? Ang boses na yon ay hindi galing kay Mateo. Hindi rin kay Doña Remedios. Iyon ang boses ni Bianca. Nakatayo siya sa dilim, may hawak na baril na nakatutok sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tindi ng kasakiman at desperasyon. Ang mapulang damit nito ay tila isang mantsa ng dugo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Akala niyo ba ay ganoon lang kadaling takasan ng mga utang niyo sa amin? Ang malamig na tawa ni Bianca. Ibigay mo sa akin ang mga dokumentong yan, Andrea. O sisiguraduhin kong sa impyerno mo na kayo magkikita ng tatay mo. Naramdaman ni Andrea ang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Ang kalayaan na abot kamay na niya ay tila muling binabawi ng isang malupit na tadhana. Tumingin siya kay Elena, pagkatapos ay kay Attorney Valdez. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihintay. Anong gagawin ni Andrea? Ibibigay ba niya ang ebidensya para iligtas ang kanyang buhay? O maninindigan siya kahit na ang dulo ng baril ay nakatutok na sa kanyang puso? Ibigay mo sa akin ang lahat ng yan, Andrea. Huwag mo akong subukan dahil wala akong takot na tapusin ang buhay mo dito mismo. Ang boses ni Bianca ay tila isang hiyaw ng hayop na nagugutom sa gitna ng dilim. Ang dulo ng bakal na hawak niya ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagnanasa na makuha ang kayamanang hindi sa kanya. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang mukha na nagpapakita ng isang anyong tila sinasapian ng demonyo ng kasakiman. Sa harap ng panganib, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Dahan-dahang tumayo ng tuwid si Andrea. Nawala ang panginginig ng kanyang mga balikat. Nawala ang bakas ng pagkalito sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, sa harap ng kanyang kaaway, ang multo ay naging isang buhay at naglalagablab na apoy. Iputok mo, Bianca, ang malamig at matatag na utos ni Andrea. Ang kanyang boses ay tila isang hatol na nanggagaling sa kailaliman ng hukay. Iputok mo para marinig ng buong subdivision, para dumating ang mga pulis at makita nila ang isang kabit na pumapapatay para sa pera ng isang pamilyang winasak niya. Iputok mo para matapos na ang laro niyo. Napatigil si Bianca. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat nang marinig ang tinig ni Andrea. Ang tinig na puno ng talino at kapangyarihan. Gising ka! Hindi ka baliw! Niloloko mo kami! Mali ang kinalaban mo, Bianca. Patuloy ni Andrea habang dahan-dahang humahakbang papalapit sa dulo ng baril.
Hindi siya natatakot. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagtapak sa lahat ng kasinungalingan ni Mateo. Akala niyo ba ay ganoon ako kahina? Akala niyo ba ay hahayaan ko kayong ubusin ang pawis ng aking ama habang ako ay nanonood lamang? Ang bawat sampal, ang bawat panlalait, at ang bawat gabing pinagtawanan niyo ako. Isinulat ko lahat iyon sa aking puso. At ngayon, oras na para maningil. Manahimik ka! Ang tili ni Bianca, ang kanyang daliri, ay nanginginig sa gatilyo. Akin ang lahat ng ito. Akin si Mateo. Akin ang pera. Wala kang pag-aari, Bianca. Maging ang lalaking ipinaglalaban mo ay walang halaga. Ang mapait na sagot ni Andrea. Tingnan mo ang paligid mo. Nasaan si Mateo? Nasaan ang lalaking nangakong poprotektahan ka? Wala siya rito. Iniwan ka niya sa gitna ng dilim para harapin ang krimeng kayo ang may gawa. Sa sandaling iyon, ang tunog ng papalapit na sirena ng pulis ay umalingaw-ngaw mula sa malayo. Ang bawat tunog ay tila isang tibok ng katarungan sa puso ni Andrea. Ang takot ay agad na gumuhit sa mukha ni Bianca. Ang kanyang pagkakahawak sa baril ay lumuwag. At ang kanyang mga mata ay palipat-lipat sa kalsada at kay Andrea. Attorney Valdez? Ngayon na, ang sigaw ni Elena. Mabilis na kumilos si Attorney Valdez. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at hinila si Andrea at Elena papasok. Ngunit bago pa man maisara ang pinto, isang malakas na tunog ng pagputok ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang tunog na yon ay hindi nanggaling sa baril ni Bianca, kundi mula sa gulong ng sasakyan ni Attorney Valdez na tinamaan ng bala. Ang sasakyan ay bahagyang tumagilid. Ang tunog ng pagkayod ng bakal sa semento ay tila isang masakit na hiyaw. Andrea! Takbo! Ang huling narinig ni Andrea mula kay Attorney Valdez bago siya nakaramdam ng isang malakas na paghila mula sa likuran. Si Mateo, dumating siya mula sa kadiliman ng hardin. Ang kanyang mukha ay puno ng dugo mula sa pakikipag-away sa kanyang ina. At ang kanyang mga kamay ay mahigpit na pumulupot sa leeg ni Andrea. Ang bawat daliri ng kanyang asawa ay tila isang tanikala na sumasakal sa kanyang huling pag-asa. Hindi ka aalis, Andrea. Kung hindi mapupunta sa akin ang pera, sisiguraduhin kong wala nang matitira sa'yo. Ang nanggagalaiting bulong ni Mateo sa kanyang tainga. Sa gitna ng pakikipagbuno, naramdaman ni Andrea ang pagbagsak ng asul na sobre sa damuhan. Ang mga dokumentong magpapalaya sa kanya ay muling nalagay sa panganib. Habang kinakapos siya ng hininga at ang mundo ay unti-unting dumidilim, isang maliit na bagay ang nakita niya sa paanan ni Mateo. Isang matulis na dekorasyong bakal mula sa hardin. Ito na ba ang katapusan ng kanyang paghihiganti? O ang gabing ito ang magiging saksi sa isang madugong pagtatapos ng kanilang sumpaan? Mamatay ka na, Andrea. Kung hindi ka sa akin, wala kang mapupuntahan. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang bugso ng nagniningas na uling na dumadampi sa mukha ni Andrea habang ang mga kamay ng kanyang asawa ay lalong humihigpit sa kanyang leeg. Ang hangin ay unti-unting nauubos at ang bawat tibok ng puso ni Andrea ay tila isang mahinang pagsusumamo para sa huling hininga. Ang paningin niya ay nagsisimulang lumabo. Ang mga bituin sa langit ay tila nagiging mga puting tuldok na sumasayaw sa dilim. Ngunit sa gitna ng hapdi at sakal, ang kamay ni Andrea ay dahan-dahang gumapang sa damuhan. Naramdaman niya ang matulis na dulo ng bakal na dekorasyon, isang maliit na estatwa ng anghel na dati niyang itinalaga bilang simbolo ng kapayapaan sa kanilang hardin. Sa huling lakas na natitira sa kanyang katawan, kinuha niya ang estatwa at marahas itong ibinaon sa braso ni Mateo. Isang hiyaw ng sakit ang kumawala sa lalamunan ni Mateo. Ang kanyang pagkakahawak ay lumuwag at si Andrea ay bumagsak sa lupa, humihingal at pilit na ibinabalik ang hangin
sa kanyang mga baga. Ang bawat ubo niya ay tila isang pagluwan ng lahat ng lason na ibinigay ng pamilyang ito. "Andrea, halika na!" Sigaw ni Elena habang mabilis na pinupulot ang asul na sobre sa damuhan. Ngunit bago sila makatakas, ang paligid ay biglang napuno ng nakasisilaw na asul at pulang ilaw. Ang tunog ng mga sirena ay hindi na galing sa malayo. Narito na sila. Ang mga sasakyan ng pulis ay mabilis na huminto sa harap ng mansyon. Ang tunog ng pagpreno sa semento ay tila isang huling hiyaw ng katarungan. "Huwag kayong gagalaw. Itaas ang inyong mga kamay." Ang utos ng isang opisyal habang bumababa sa sasakyan. Napatigil si Bianca. Ang barong hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa damuhan. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang ay napalitan ng matinding takot. Si Mateo naman ay nakaluhod. Hawak ang kanyang sugatang braso, habang ang dugong dumadaloy sa kanyang kamay ay tila isang mantsa ng kanyang mga kasalanan. "Attorney Valdez, ang mga dokumento." Ang sigaw ni Andrea habang itinuturo ang vault sa loob ng bahay. Nasa loob ng vault ang lahat ng ebidensya ng kanilang pandaraya at ang tangkang pagpatay sa aking ama. Pumasok ang mga pulis sa loob ng mansyon, kasunod si Attorney Valdez at Andrea. Doon, sa gitna ng silid-aklatan, natagpuan nila si Doña Remedios na pilit na binubuksan ang vault gamit ang isang matigas na bakal. Ang matanda ay tila isang baliw. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay naniningkil sa kasakiman. "Akin ito! Akin ang lahat ng ito!" Ang tili ni Remedios habang kinakalos ang pinto ng vault. Nang tuluyang bumukas ang vault, hindi ginto o pera ang bumulaga sa kanya. Ang tanging laman yon ay mga envelope na puno ng mga dokumento ng pagkakautang ni Mateo at ang recorder na naglalaman ng usapan nina Remedios at Mateo tungkol sa plano nilang pagpatay kay Andrea. Wala ang pera. Nasaan ang pera?" Ang baobaw na tanong ni Remedios habang hinahagis ang mga papel sa sahig. Ang bawat piraso ng dokumento ay tila mga dahon ng taglagas na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabiguan. Ang tunay na yaman ni Papa ay hindi kailanman mapupunta sa mga taong may maruming kamay, Doña Remedios. Ang malamig na boses ni Andrea na umalingaw-ngaw sa buong silid. Tumalikod si Remedios. Ang kanyang mukha ay puno ng puot. Ngunit napatigil siya. Sa pintuan ng silid-aklatan, isang anino ang dahan-dahang pumasok. Isang lalaking nakatayo ng tuwid, bagamat may hawak na saklay, ang pumasok sa silid. "Papa," ang naiiyak na tawag ni Andrea. Si Don Alfonso, buhay at humihinga. Ang bawat hakbang ng kanyang ama sa sahig ay tila isang dagundong na nagpabagsak sa huling pag-asa ni Remedios at Mateo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kabaitan, ay tila mga matalim na espada na nakatitig sa mga taong nagtaksil sa kanya. "Alfonso!" Ang mahinang bulong ni Remedios. Ang kanyang boses ay tila isang huling hininga ng isang naghihingalong hayop. "Tapos na ang laro, Remedios. Tapos na ang pananakit niyo sa aking anak." Ang malamig at matatag na sabi ni Don Alfonso. Habang pinoposasan ng mga pulis sina Mateo, Remedios at Bianca, ang bawat tunog ng paglak ng bakal ay tila isang musika sa pandinig ni Andrea. Ang mansyon na naging kulungan niya ay unti-unti nang lumiliwanag. Ngunit bago pa man mailabas si Remedios, bigla itong huminto sa tapat ni Andrea. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Mula sa galit patungo sa isang nakakatakot na ngiti. "Akala mo ba ay nanalo ka na, Andrea? Ang sumpa ng pamilyang ito ay hindi matatapos sa rehas ng kulungan." Kulungan. Ang huling banta ni Remedios bago siya tuluyang kinaladkad palabas. Nayakap ni Andrea ang kanyang ama sa gitna ng nagkalat na mga dokumento. Ang init ng yakap ni Don Alfonso ay tila isang gamot na humihilom sa bawat sugat ng kanyang puso. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, napansin ni Andrea ang isang bagay, si Elena.
Nakatayo ang nurse sa sulok ng silid. Ang kanyang muka ay puno ng luha, ngunit may isang uri ng takot sa kanyang mga mata habang nakatingin sa isang dokumentong naiwan sa loob ng vault. Isang dokumentong hindi napansin ng mga pulis. Anong lihim pa ang itinatago ng vault na ito? At bakit tila hindi pa tapos ang panganib para kay Andrea kahit na nasa likod na ng rehas ang kanyang mga kaaway? Wala kang makukuha sa akin kundi ang puot ko, Andrea. Mabulok ka man sa yaman mo, hinding-hindi mo mabubura ang katotohanang minsan kitang itinuring na basura sa buhay ko. Ang mga salitang iyon ni Mateo ay tila isang huling hiyaw ng isang sugatang hayop sa loob ng madilim at masikip na selda. Nakatayo si Andrea sa harap ng rehas, ang kanyang tindig ay tuwid at ang kanyang suot na puting blusa ay nagniningning sa ilalim ng malamig na ilaw ng presinto. Sa unang pagkakataon, hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Wala na ang bakas ng takot o pagkalito sa kanyang mga mata. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay hindi na ang asawang minahal niya, kundi isang estrangherong puno ng dumi at kahihiya. Naramdaman ni Andrea ang amoy ng luma at basang semento, ang nakasusulasok na amoy ng kawalan ng pag-asa na bumabalot sa lugar na yon. Ang bawat kalansing ng mga susi na hawak ng pulis sa malayo ay tila isang paalala na ang mundo ni na Mateo ay tuluyan ng gumuho. Nandito ako para ibigay ito, Mateo. Ang malamig na sabi ni Andrea habang iniaabot ang isang folder sa pagitan ng mga rehas. Ang mga papeles para sa annulment ng ating kasal. Pirma mo na lang ang kailangan. Huwag mo nang pahabain pa ang paghihirap nating dalawa. Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Mateo. Kinuha niya ang folder at marahas itong itinapon sa sahig. Kasalan? Akala mo ba ay mahalaga pa sa akin ang kasal na yon? Ang tanging pinagsisihan ko ay ang hindi kita tuluyang napatay noong gabing iyon sa kalsada. Sana ay dinoble ko ang bilis ng sasakyan para wala ka na rito ngayon. Sa gitna ng tindi ng kanyang mga salita, hindi natinag si Andrea. Tiningnan niya ang kanyang asawa ng may halong awa, hindi dahil sa mahal pa niya ito, kundi dahil nakikita niya ang isang taong tuluyan ng kinain ng sarili niyang kadiliman. Sa kabilang selda, narinig niya ang boses ni Bianca na nakikipag-away sa mga pulis. Pilit na isinisisi ang lahat kay Mateo para mailigtas ang sarili. Ang kataksilan ng mga taong nagtaksil sa kanya ay tila isang siklo na walang katapusan. Salamat, Mateo, ang bulong ni Andrea na nagpatigil sa galit ng lalaki. Salamat dahil sa bawat sakit na idinulot mo, tinuruan mo akong tumayo ng mag-isa. Ang basura na sinasabi mo, ang basurang yon, ang siyang maglilinis sa lahat ng duming iniwan nyo sa buhay ni Papa. Tumalikod si Andrea at naglakad palabas ng presinto. Ang tunog ng kanyang mga takong sa matigas na sahig ay tila isang martsa ng tagumpay. Sa labas, sa ilalim ng papasikat na araw, naghihintay si Don Alfonso sa loob ng sasakyan. Ang kanyang ama ay tila isang luntiang puno na muling sumisibol pagkatapos ng mahabang tagtuyot. Nang makasakay si Andrea, iniabot sa kanya ni Elena ang isang dokumento. Ang papel na nakita nito sa vault ni Mateo na hindi napansin ng mga pulis. Ang kanyang hininga ay bahagyang gipit habang binabasa ang nilalaman nito. Ito ay isang sulat mula sa kanyang yumaong ina. Bago pa ito pumanaw, maraming taon na ang nakalilipas. Dito nakasulat ang katotohanang si Doña Remedios ay dati ring naging kaibigan ng kanyang ina. Ngunit dahil sa inggit at kasakiman, ninakaw nito ang isang malaking halaga ng pera na naging sanhi ng pagkalugi ng unang negosyo ng kanyang mga magulang. Ang puot ni Remedios kay Andrea ay hindi lamang dahil sa pera ni Don Alfonso, kundi dahil sa isang lumang utang na dugo at dangal na hindi nito kailanman nabayaran. Tapos na ang lahat, anak, ang mahinahong sabi ni Don Alfonso habang hinahawakan ang kamay ni Andrea. Ang nakaraan ay abo na lamang natatangayin ng hangin. Tiningnan ni Andrea ang kanyang ama at pagkatapos ay si Elena.
Ang sugat sa kanyang puso ay naroon pa rin. Ngunit sa unang pagkakataon, nararamdaman niya ang dahan-dahang paghilom nito. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang tunay na hamon ay kung paano niya muling bubuuin ang kanyang sarili mula sa mga piraso ng kanyang pagkawasak. Habang umaandar ang sasakyan papalayo sa presinto, isang huling sulyap ang ibinigay ni Andrea sa gusaling iyon. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na sa wakas ay nakalaya mula sa isang mahabang bagyo. Wala ng multo, wala ng pagpapanggap, ngunit sa kabila ng kapayapaang ito, isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan. Sapat na ba ang pagkabilanggo ng kanyang mga kaaway para mahanap niya ang tunay na kaligayahan? O mayroon pa ring mga anino na nakaraan na magpaparamdam sa kanya sa gitna ng gabi? Hindi lahat ng sugat ay peklat ang iniiwan. Ang iba ay nagiging bulaklak ng karunungan na nagsisilbing gabay sa madilim na landas. Ang mga salitang ito ay paulit-ulit na umaalingaw sa isipan ni Andrea habang pinagmamasdan niya ang malaking karatula sa harap ng isang bagong gusali. Bahay Pag-asa. Ang puting pintura niyon ay tila nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw, isang simbolo ng kalinisan at bagong simula sa gitna ng ingay at gulo ng lungsod. Ilang buwan na ang lumipas mula nang huling beses niyang masilayan ang rehas ng kulungan. Ibinenta na ni Andrea ang mansyong naging saksi sa kanyang pagdurusa. Ang tunog ng huling pagpihit ng susi sa pinto ng mansyong yon ay hindi nagdala ng lungkot, kundi isang napakagaan na pakiramdam. Tila isang mabigat na tanikala ang tuluyan ng nalaglag mula sa kanyang mga balikat. Ang perang nakuha sa pagbebenta at ang yaman na ibinalik sa kanila ni Don Alfonso ay itinalaga niya para sa proyektong ito. Ma'am Andrea, handa na po ang lahat sa loob. Hinihintay na po kayo ng mga bata at ng mga kababaihan. Ang masayang boses ni Elena. Hindi na nakasuot ng puting uniforme si Elena. Ngayon, siya na ang tumatayong administrator ng shelter. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pait at lihim, ay nagniningning na ngayon sa kagalakan. Sa tabi niya ay si Yaya Luming na nakasuot ng kanyang pinakamagandang barot saya. Ang matanda ay hindi na kailangang maglingkod bilang alipin. Siya na ngayon ang tumatayong lola ng lahat ng mga biktima ng karahasan na nanunuluyan sa Bahay Pag-asa. Salamat, Elena. Salamat, Yaya. Ang malambing na sagot ni Andrea. Hinawakan niya ang mga kamay ng dalawang babaeng naging katuwang niya sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Kung hindi dahil sa inyo, baka hanggang ngayon ay multo pa rin ako sa sarili kong tahanan. Tapos na ang pagiging multo, Hija. Bulong ni Luming habang hinahaplos ang buhok ni Andrea. Ngayon, ikaw na ang liwanag para sa iba. Naglakad si Andrea patungo sa likod ng gusali, sa isang maliit na hardin na siya mismo ang nagdisenyo. Lumuhod siya sa malambot na lupa. Hindi alintana ang dumi na kumakapit sa kanyang mamahaling bestida. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang maliit na punla ng sampagita. Dahan-dahan niyang ibinaon ang mga ugat nito sa lupa. Ang pakiramdam ng basang lupa sa kanyang mga daliri ay tila isang ritual ng paglilinis. Ito ang kanyang golden moment. Ang pagtatanim ng bagong buhay sa ibabaw ng mga abo ng kanyang nakaraan. Sa bawat pagbaon niya ng lupa, tila inililibing na rin niya ang bawat sampal ni Remedios, ang bawat pagtataksil ni Mateo, at ang bawat luhang iniyak niya sa dilim. Para sa iyo ito, Mama, bulong ni Andrea sa hangin. Ang katarungang ipinagkait sa iyo, ibibigay ko sa lahat ng mga babaeng papasok sa pintuang ito. Naramdaman ni Andrea ang isang presensya sa kanyang likuran. Akala niya ay si Don Alfonso na abala sa pakikipag-usap sa mga bisita sa loob. Ngunit nang lumingon siya, isang lalaki ang nakatayo sa dulo ng hardin. Hindi ito pamilyar sa kanya. Ang lalaki ay nakasuot ng payak na polo, may hawak na isang bouquet ng mga puting bulaklak, at may mga matang tila, may malalim na kwentong nais ibahagi. Paumanhin sa pag-istorbo, ang malalim at mahinahong boses ng lalaki.
Nabalitaan ko ang tungkol sa foundation na ito. Ako si Gabriel. Isa akong manunulat. Nais ko sanang itampok ang kwento ng lugar na ito para mas marami pang makatulong. Napatigil si Andrea. May kung anong init ang dumaloy sa kanyang puso nang makita ang tapat na ngiti ng lalaki. Ngunit kasabay niyon ay ang isang mabilis na kaba. Pagkatapos ng lahat ng naranasan niya kay Mateo, kaya pa ba niyang magtiwala sa isang estranghero? Kaya pa ba ng kanyang pusong tumanggap ng bagong simula na hindi nababalot ng takot? Ang kwento namin ay puno ng sakit, Mr. Gabriel. Ang seryosong sagot ni Andrea habang dahan-dahang tumatayo. Iyon ang dahilan kung bakit ito mahalaga. Sagot ni Gabriel habang lumalapit at iniaabot ang mga bulaklak. Dahil sa gitna ng sakit, nakatayo ka pa rin. At ang kagandahang nanggagaling sa pagkawasak ang pinakamakatotohanang kwento sa lahat. Tiningnan ni Andrea ang mga bulaklak, pagkatapos ay tumingin siya sa langit. Ang bukas ay tila isang malawak na dagat na naghihintay na tahakin. Ngunit sino ba talaga itong si Gabriel? Isa ba itong bagong pag-asa o isang anino mula sa isang nakaraang hindi pa tuluyang natatapos? Sa di kalayuan, napansin ni Andrea ang isang itim na sasakyang nakatigil sa labas ng gate. Isang pamilyar na anino ang tila nagmamasid sa kanya mula sa loob ng sasakyan bago ito mabilis na umalis. Isang malamig na hangin ang dumaan, tila may ibinubulong na panganib na hindi pa tuluyang napaparam. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kailalimang limutin ang lahat. Ito ay ang pagpili na huwag nang payagang masaktan ka ng nakaraan sa bawat paggising mo sa umaga. Isang taon na ang lumipas mula nang huling marinig ni Andrea ang tunog ng rehas na nagsasara sa likuran ni Mateo at Doña Remedios. Ngayon, sa ilalim ng malawak na beranda ng Bahay Pag-asa, pinagmamasdan niya ang mga batang naglalaro sa damuhan. Ang bawat halakhak nila ay tila isang himig ng tagumpay na bumubura sa bawat luhang ibinuhos niya sa loob ng madilim na mansyon. Ang hangin ay sariwa. May dalang amoy ng mga bagong bukang sampagita na itinanim niya kasama ang kanyang ama. Ma'am Andrea, may sulat po para sa inyo. Galing po sa kawanihan ng bilanggo. Ang malumanay na boses ni Elena habang iniaabot ang isang puting sobre. Napatigil ang kamay ni Andrea. Naramdaman niya ang panandaliang panlalamig ng kanyang mga daliri, isang alaala ng takot na tila gustong bumalik. Ngunit huminga siya ng malalim, pinuno ang kanyang mga baga ng hangin ng kalayaan at dahan-dahang kinuha ang sobre. Ito ay mula kay Mateo. Isang huling pagsusumamo mula sa lalaking sumira sa kanyang tiwala. Dahan-dahan niyang binuksan ang sulat, ngunit bago pa man niya mabasa ang unang salita, tumingin siya sa malayo. Nakita niya si Gabriel, ang manunulat na naging palaging bisita sa foundation, na kasalukuyang tinutulungan si Don Alfonso sa pagdidilig ng mga halaman. Ang tapat na tawa ni Gabriel ay tila isang mainit na yakap sa kanyang naghihilom na puso. Sa bawat pag-uusap nila, unti-unting natutuklasan ni Andrea na ang mundo ay hindi lamang puno ng mga Mateo at Remedios, kundi mayroon ding mga taong handang makinig at magpahalaga sa tunay na kulay ng kanyang kaluluwa. Hindi ko na kailangan pang basahin ito, Elena. Ang mahinahong sabi ni Andrea. Nang walang pag-aalinlangan, dahan-dahang pinunit ni Andrea ang sulat sa maliliit na piraso. Pinanood niya ang bawat hibla ng papel na tangayin ng hangin, tila mga puting paru-paro na lumilipad papalayo sa kanya. Ang bawat salita ng pagsisisi o panunumbat ni Mateo ay wala na ngayong kapangyarihan sa kanya. Ang multo ng nakaraan ay tuluyan ng pinalaya ng kanyang sariling kamay. Sigurado ka na ba, Andrea? Tanong ni Don Alfonso na dahan-dahang lumapit. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa balikat ng anak. Ang init ng haplos ng kanyang ama ay ang tanging utang na loob na malugod niyang tinatanggap. Isang utang na loob na binabayaran ng tunay na pagmamahal. Opo, Papa. Ang kwento ko sa kanila ay natapos na noong gabing iyon sa mansyon.
Ang bawat pahinang isusulat ko simula ngayon ay para na sa akin at para sa mga taong nangangailangan ng tulong ko. Sagot ni Andrea nang may matamis na ngiti. Naglakad sila patungo sa loob ng gusali kung saan naghihintay ang isang simpleng handaan para sa anibersaryo ng foundation. Ang bawat hakbang ni Andrea sa makintab na sahig ay puno ng tiwala. Wala na ang kaba, wala na ang pagpapanggap. Ang babaeng dati ay pilit na pinikit ang mga mata para hindi makita ang katotohanan ay ngayon ay taas noong nakatingin sa liwanag ng kinabukasan. Ngunit bago siya tuluyang pumasok, sandali siyang lumingon sa gate ng Bahay Pag-asa. Nakita niya ang isang babaeng nakatayo roon, may dalang maliit na maleta, ang mukha ay puno ng pasa, at ang mga mata ay puno ng takot. Gaya ng hitsura niya noong unang gabi ng kanyang paggising mula sa koma. Hindi na nag-atubili si Andrea. Lumakad siya patungo sa gate. Ang kanyang mga kamay ay nakabukas para sa isang yakap na alam niyang magiging simula ng paghilom ng isa pang sugatang kaluluwa. "Huwag kang matakot!" Ang malambing na bulong ni Andrea sa baba. "Nandito ka na sa tahanan, ligtas ka na." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Andrea ang isang uri ng kaligayahan na hindi kayang bilhin ng anumang yaman ng kanyang ama. Ang kanyang pagdurusa ay nagkaroon ng layunin. Ang kanyang pagkawasak ay naging pundasyon ng pag-asa para sa iba. Habang lumulubog ang araw at nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong paligid, ang tunog ng pagtawa ng mga bata at ang bulong ng hangin sa mga puno ay tila isang pangako. Ang laban ay tapos na, ngunit ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig sa sarili at sa kapwa ay nagsisimula pa lamang. Anong bagong kwento ang naghihintay kay Andrea at Gabriel? At paano babaguhin ng Bahay Pag-asa ang buhay ng mga taong dadating pa sa kanilang pintuan? Ang bawat dapit hapon sa dalampasigan ng ating buhay ay hindi lamang tanda ng pagtatapos ng liwanag, kundi isang pangako na ang bawat kadiliman ay may kaakibat na bagong umaga. Sa ilalim ng malawak na langit na kulay kahel at lila, nakatayo si Andrea sa beranda ng Bahay Pag-asa. Pinagmamasdan ang unti-unting paglubog ng araw sa abot-tanaw. Ang hangin ay may dalang alat ng dagat at bango ng mga bulaklak. Isang kombinasyon na nagpapaalala sa kanya na ang buhay ay patuloy na dumadaloy. May hapis man o ligaya? Marami ang nagtatanong sa kanyang mga mata. "Andrea, napatawad mo na ba sila?" Sa tuwing maririnig niya ang tanong na ito, isang tipid na ngiti lamang ang kanyang isinasagot. Ang pagpapatawad para kay Andrea ay hindi nangangahulugang ibabalik niya ang mga taong nanakit sa kanya sa loob ng kanyang buhay. Ang tunay na pagpapatawad ay ang sandaling hindi na kumikibot ang kanyang puso sa galit kapag naririnig ang pangalan ni Mateo at Doña Remedios. Pinalaya na niya ang kanyang sarili mula sa kanilang mga anino. Hindi dahil karapat-dapat sila sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang kaluluwa sa kapayapaan. Ang mga rehas na nagkukulong sa kanila sa piitan ay maliit na bagay kumpara sa kalayaang nahanap niya sa loob ng kanyang sarili. Ang kapayapaan ay hindi isang destinasyon na mararating mo at hihinto ka na. Para kay Andrea, ang kapayapaan ay ang bawat umagang nagigising siyang hindi na kailangang magkunwari. Ito ay ang bawat hapon na nakakasama niya si Don Alfonso sa pag-inom ng tsaa. Pinag-uusapan ang mga simpleng bagay na dati ay ipinagkakait sa kanila ng kasakiman. Ito ay ang bawat sandaling nakikita niya, ang unti-unting pagtitiwala ni Gabriel, ang lalaking dahan-dahang nagtuturo sa kanya na ang pag-ibig ay hindi kailangang maging isang sakripisyo ng sariling pagkatao. Ang pag-ibig sa kanyang bagong mundo ay isang suporta, isang tahimik na katuwang sa pagbuo ng mga pangarap. Sa mga kababaihang nakikinig sa kanyang kwento, ang mensahe ni Andrea ay malinaw. Huwag matakot na mawasak. Ang bawat piraso ng iyong pagkabasak ay maaaring maging pundasyon
ng isang mas matibay na kuta. Ang pagiging mapagtiis ay isang birtud, ngunit ang pagpapaubaya sa sarili na maapi ay hindi kailanman magiging tanda ng pag-ibig. Ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming sakit ang kaya niyang tiisin, kundi sa kung paano niya pipiliing tumayo, lumaban, at muling itayo ang kanyang sariling dangal mula sa mga abo ng kataksilan. Habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho sa dagat, dahan-dahang pumasok si Andrea sa loob ng shelter. Narinig niya ang tawag ni Gabriel at ang malutong na tawa ng kanyang ama. Sa pintuan, sandali siyang huminto at lumingon sa madilim na kalsada sa labas. Wala na ang mga multo, wala na ang takot. Ang bawat hakbang niya ngayon ay may direksyon at ang bawat hininga ay may kabuluhan. Ang kwento ni Andrea ay hindi nagtapos sa paghihiganti. Nagtapos ito sa pagtuklas na ang pinakamatamis na paghihiganti sa mga taong nagnanais na sirain ka ay ang makita kang masaya, matagumpay, at higit sa lahat, buo. Sa dulo ng lahat, ang katarungan ay hindi lamang ang pagkabilanggo ng mga may sala, kundi ang paglaya ng mga biktima mula sa kanilang sariling bilangguan ng pait at takot. Ang bahay pag-asa ay mananatiling bukas, gaya ng puso ni Andrea. At habang may isang babaeng nangangailangan ng silungan, habang may isang taong nagnanais na makalaya, ang kanyang kwento ay patuloy na aalingaw-ngaw. Isang bulong sa hangin na nagsasabing, hindi ka nag-iisa, kaya mo ring bumangon.